Sa tabi ng isang lumang paliparan sa isang liblib na bayan sa Visayas, may isang mumunting repair shop na halos palaging tahimik. Makikita ito sa may gilid ng bakod ng airport. May kalawang nakaratulang may nakasulat na Elmer's Motors and Parts na animoy kinalimutan na ng panahon. Sa loob ng shop na yon, isang lalaking may kalyo ang mga kamay, baling kinita ng katawan, at may maamong mukha ang abalang-abala sa pag-aayos ng isang lumang generator. Siya si Elmer, 25 anyos, tahimik, masipag, at kilala sa lugar bilang batang henyo sa bakal. Lumaki si Elmer sa bayan iyon kasama ang kanyang inang si Aling Cora, isang dating kusinera sa eskwelahan na ngayon ay paralisado sa kama matapos ang isang mild stroke 2 taon na ang nakalilipas. Bata pa lang si Elmer nang mamatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa planta. Simula noon, siya na ang tumayong haligi ng tahanan. "Elmer anak, baka pwedeng palitan mo na tong bentilador. Para akong niluluto rito," mahinang wika ni Aling Cora mula sa kama. Saglit siyang tumigil sa pagkakalas ng pyesa at nilingon ng ina. "Sige nay, hintayin niyo lang po. Titingnan ko kung may spare akong motor dyan. Pero baka maghaponin ha. Ayoko pong maputol tong ginagawa ko." "Huwag mong pabayaan sarili mo anak. Huwag mong sagarin katawan mo sa trabaho." Ngumiti si Elmer. "Hindi po nay, masarap po sa pakiramdam to. At saka, baka sakaling bukas may dumaan ulit na pasaherong may problema sa kotse o motorsiklo. Sayang ang kita." Pero ang totoo, bihirang-bihira ang dumadaan na customer. Luma na ang shop niya at madalas ay tinatawanan ito ng mga taga-airport. Lalo na ng mga pilotong nagta-touchdown lang saglit para mag-refuel. Para sa kanila, si Elmer ay isang hamak lang na lalaki na walang diploma, walang formal na training at umaasa lang sa pinagtagpi-tagping kaalaman mula sa dating karanasan ng kanyang ama. "Uy Elmer, may tumawag na naman sa radyo ng airport. Sirang generator daw ng runway lights." Sigaw ni Lito, ang batang kargador sa kabilang tindahan. "Pakisabi may pupuntahan pa ako. Sabihin mo kay Engineer Mike, baka siya ang pwedeng tumingin." Sagot ni Elmer habang abalang sinusuri ang mga wire sa lumang voltmeter niya. "Hay nako, hindi ka talaga marunong sa timing. Baka sakaling mapansin ka na ni Madam Isabel kung sakaling siya yung dumaan." Biro ni Lito. Napailing si Elmer. "Hindi ako naghahanap ng pansin. Gusto ko lang magtrabaho." Ang tinutukoy ni Lito ay ang sikat na CEO na si Isabel Aison, may-ari ng Aison Aviation Holdings, isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa na nag-ooperate ng private jets at luxury charter flights. Bihira raw itong magland sa maliit na airport, pero kapag dumaan, para bang humihinto ang mundo. Alam iyon ng buong bayan. Ngunit si Elmer, kahit kilala si Isabel, ay wala namang pakialam sa glamour ng mundo ng mayayaman. Ang mahalaga sa kanya ay mapagpatuloy ang maliit na shop, makabili ng gamot para sa kanyang ina, at kung papalarin, maipaayos ang bubong na laging tumutulo tuwing umuulan. Isang hapon, habang pinupulido ni Elmer ang rotor ng isang lumang alternator, biglang may lumipad na chopper sa ibabaw ng shop niya. Mababa, parang emergency landing. Napalingon siya agad at nakita ang usok na lumalabas mula sa dulo ng runway. Sa di kalayuan, isang puting eroplano ang pilit na iniikot ng mga tauhan sa emergency crew. "Grabe! Private jet yan ah!" Bulalas ni Lito na sumunod agad kay Elmer. Mukhang si Madam Isabel nga yan. Napilitan sigurong lumanding dahil sa problema. Agad na nag-ayos ng gamit si Elmer. Inilagay niya sa kahon ang ilang tools at voltmeter. Hindi para magyabang, kundi dahil naintriga siya sa nangyaring aberya. Sa mundo ni Elmer, ang bawat sirang makina ay parang isang bugtong, isang palaisipang kailangan niyang lutasin. Pagdating niya sa gilid ng runway, nakita niya ang jet na nakatigil. May ilang tauhan ng maintenance team ng paliparan na nakayuko, mukhang walang magawa. "Baka pwedeng tumulong," mahina niyang wika habang dahan-dahang lumapit. Ngunit bago pa siya makalapit sa makina, isang matinis at malamig na boses ang sumabat. "Sino ka?" Tanong ng isang babaeng may suot na dark glasses at eleganteng black pantsuit. Sa likod nito, nakatayo ang isang lalaki na may
ay 2 bodyguard na parang mga robot sa pagkakatayo. Elmer po. May repair shop po ako sa tabi. Baka lang po pwedeng silipin ang makina. Mechanic ka? Train ka ba sa Rolls-Royce engines? Sarkastikong tanong ng babae habang pinapasadahan ng tingin si Elmer mula ulo hanggang paa. Hindi po, pero may alam ako sa diagnostics. Pat kung sakaling wala na po sa inyong makakaayos, baka makatulong ako. Napatawa ng bahagya ang babae. Baka masira mo palalo. Huwag mo kaming istorbohin. Tahimik na napatras si Elmer. Hindi siya sanay mainsulto pero hindi rin siya palaban. Sa halip na lumaban ng salita, tiningnan na lang niyang mabuti ang exhaust ng eroplano. Napansin niyang masyadong mabilis uminit ang turbine casing. Ma'am, sorry ha, pero baka po clogged ang oil line. Posibleng nag-overheat. Pag di nyo agad na troubleshoot yan, baka kailanganin pa kayong itow pabalik sa Maynila. Lumingon si Isabel, bahagyang nagulat. Paano niya alam? Tumango siya sa isa sa mga technician. Check mo ang sinabi. Pagkatapos ng ilang minuto, tumango ang tech na parang hindi makapaniwala. Ma'am, tama po siya. Clogged nga. Na-miss ng diagnostic software. Tahimik si Isabel. Saglit siyang tumitig kay Elmer, ngunit hindi pa rin nagpakita ng pasasalamat. Nagkataon lang siguro. Kung may problema ulit, hindi na kami bababa rito. Malamig pa rin niyang wika bago tumalikod. Habang nililigpit ni Elmer ang kanyang mga tools, napabuntong hininga siya. Hindi niya inasahan na ang simpleng hinala niya ay tama. Pero tulad ng dati, hindi siya umaasa ng kapalit. Hindi na bale. Bulong niya sa sarili. Basta makaalis sila ng maayos. Hindi niya alam, sa likod ng tinted window ng jet, si Isabel ay muling tumingin sa kanya. Puno ng tanong at ng isang bagay na hindi niya pa noon maramdaman, interes. Kinabukasan, isang artikulo sa lokal na dyaryo ang nag-ulat tungkol sa emergency landing ng eroplano sa maliit na paliparan at kung paanong isang lokal na mekaniko ang nakatulong sa pagtukoy ng problema. Hindi man binanggit ang pangalan ni Elmer, maraming tagabayan ang nakahula kung sino iyon. Sa repair shop niya, sunod-sunod ang dumaan na customer. Hindi para magpagawa, kundi para kumustahin, batiin o simpleng makausyoso. Uy Elmer, baka bukas magbukas ka na ng branch sa Maynila ha? Biro ni Mang Berto, ang matandang jeepney driver na matagal ng kliyente. Ngumiti si Elmer habang nililinis ang lumang alternator. Wala po sa plano, Mang Berto. Dito lang muna ako. Hindi ko pa naman kayang iwan si nanay. Habang abala si Elmer sa pag-aayos ng generator sa isang kliyente, sa kabilang dulo ng siyudad naman, galit na galit si Isabel Aizon habang nakatayo sa conference room ng kanyang headquarters sa Maynila. Nakasalang ang isang video recording mula sa security cam ng jet. Nakita roon ang eksenang binanggit ng technician tungkol sa local mechanic na nakatama ng sira. Hindi siya sanay mapahiya, hindi siya sanay na may taong mas nakakaalam sa kanya, lalo na sa mga bagay na technical, lalo pa kung ito ay hindi edukado, walang pangalan, at galing sa laylayan. Who gave that footage to the press? Mariing tanong ni Isabel sa kanyang mga tauhan. Ma'am, hindi po sa atin nanggaling. Baka po sa maintenance team ng paliparan. May mga nakakita raw sa lalaking tumulong. Sagot ng isa. Tahimik si Isabel. Kahit na wala siyang utang na loob sa kung sino mang Elmer na yon, hindi niya maikakailang tama ang naging hinala nito. At kung totoo ngang wala itong formal na training, paano ito nagawa? Paanong nalampasan nito ang sariling diagnostic software ng kanilang jet? Habang pinaproseso niya sa isip ang mga tanong, biglang tumawag si Inay Pilar, ang kanyang tagapayo at matagal nang katuwang sa negosyo. Isa lang ang hindi mo kayang ayusin, Hija, at yon ay ang pride mo, ani Pilar sa kabilang linya. Kung hindi ko siseryosohin ang ganitong klasing tao, baka bukas mas madami pang sumulpot na aakalain nila mas magaling sa atin. Mariing tugon ni Isabel. Baka naman hindi mo kailangan laging patunayan na ikaw ang pinakamagaling. Minsan, matuto ka ring makinig. Sagot ni Pilar bago ibinaba ang tawag. Napatigil si Isabel.
Walang nakausap si Pilar ng ganon at hindi pinatalsik. Pero sa mga panahon ding iyon, bihira na ring may taong nagsasabi sa kanya ng totoo. Ilang araw ang lumipas, muling napadaan si Isabel sa maliit na paliparan. Hindi dapat siya bababa, ngunit may kaunting aberya na naman sa navigation system ng bagong jet. Naghintay siya sa VIP lounge habang inayos ito ng team ng airport. Wala sa plano pero napalingon siya sa may bintana at nakita niyang muling abala si Elmer sa ilalim ng isang lumang truck. May langis sa braso at putik sa sapatos. Tahimik siyang bumaba ng sasakyan kasama ang bodyguard. Lumapit siya sa gilid ng shop at tinanaw si Elmer. "Uy, baka sirain mo na naman niyang makina." "Ha?" May bahid ng biro ngunit malamig pa rin ang tono niya. Napalingon si Elmer, bahagyang nagulat. "Ma'am, kayo na naman pala. May sira po ba ulit?" "Napadaan lang. Tinitingnan kung totoo ngang ikaw ang magic boy ng mga makina." Tugon niya habang tinuturo ang isang jet sa kalayuan. Tumayo si Elmer at pinunasan ng kamay sa trapo. "Wala po akong magic, ma'am. Siguro lang, kabisado ko na ang tibok ng makina, gaya ng pagtibok ng puso ng tao. Kapag may palya, maririnig mo, mararamdaman mo." Tahimik si Isabel. Nakatitig lang siya habang nagsasalita si Elmer. Sa kabila ng putik, sa likod ng pawis, may misteryong nakalagay sa likod ng mga mata ng lalaking ito na hindi niya mabasa. "Sabihin mo nga sa akin, saan ka nag-aral? Anong training mo? Anong certificates mo?" Seryoso niyang tanong. "Elementary lang po ang natapos ko. Yung iba po, self-study lang. At ang tatay ko, dati siyang mekaniko sa military aviation. Napanood ko siya araw-araw mula bata pa ako hanggang sa mawala siya. Baka doon ko po natutunan." "Ah, so wala ka talagang lisensya?" Malamig ang tono ni Isabel. Tumango si Elmer. "Tama po kayo. Wala akong lisensya. Pero wala ring araw na hindi ako napututo." Sandaling natahimik si Isabel. Hindi dahil sang-ayon siya, kundi dahil may bahagyang kirot sa puso niyang narinig ito. Parang may kirot na hindi niya maipaliwanag. Naalala niya ang kanyang sariling kabataan. Lumaki sa luho, oo, pero hindi rin ligtas sa sakit. Ang ama niya'y iniwan silang mag-ina para sa ibang pamilya. At ang mga mahihirap na taong pinagkatiwalaan nila noon, sila rin ang unang nagtaksil at nagnakaw sa kanila. "Alam mo ba kung bakit hindi ako basta nagtitiwala?" Biglang tanong ni Isabel. Umiling si Elmer. "Hindi ko po alam, ma'am. Pero naiintindihan ko. Lahat po tayo may kanya-kanyang dahilan kung bakit tayo may pader." Bahagyang ngumiti si Isabel, pero halatang pinipigilan ang sarili. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat pagkatiwalaan. Mas lalo na yung mga galing sa baba. Akala mo mabait, pero may kapalit. Laging may kapalit. Hindi na tumugon si Elmer. Alam niyang hindi tamang oras para kontrahin ang paniniwala ng isang tulad ni Isabel. Pero alam niya sa sarili niyang, hindi lahat ng mahirap ay may balak manggamit. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga na ang ina ni Elmer sa loob ng barong-barong nilang bahay, naupo siya sa labas at pinagmamasdan ang malayong runway ng paliparan. Sa dilim ng gabi, ang mga ilaw sa eroplano ay parang mga bituin na unti-unting lumalapit at lumalayo. "Nanay, minsan iniisip ko, kung nagkataon lang na anak din ako ng mayaman, siguro iba rin ang tingin nila sa akin." Bulong niya sa sarili. Sa malayo, sa loob ng jet ni Isabel na muli na namang aakyat sa himpapawid, tahimik lang ang CEO habang nakatitig sa isang maliit na tornilyo na iniabot ni Elmer sa kanya kanina. Isang piraso lang ng bakal, pero para bang may dala itong bigat na hindi niya maipaliwanag. At sa araw na yon, kahit hindi pa niya aaminin, nagsimula na ang paggalaw ng isang bagay sa loob ni Isabel. Isang pagdududang hindi sa iba, kundi sa sarili niyang paniniwala. Mainit ang araw nang muling lumapag ang parehong jet ni Isabel sa maliit na paliparan. Sa ikatlong pagkakataon sa loob lamang ng 2 linggo, napilitan na naman siyang dumaan sa lugar na ayaw niyang tinatampayan ng mahihirap, ng mga walang pangarap, ng mga tulad ni Elmer. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng aberya ang dahilan. Lubusang pumalya ang auxiliary engine ng kanyang eroplano at walang available na replacement technician
mula sa Maynila na agad-agad na makakarating. Ma'am, hindi natin mapapaandar to kung wala ang bagong auxiliary module. Tinatayang 3 araw pa bago makapagpadala ng unit mula sa HQ. Paliwanag ng pilotong si Captain Reyes habang pinapakita ang diagnostic tablet. 3 days? I can't be stuck in this backwater for 3 days. Galit na tugon ni Isabel habang mariing sinusuklay ang kanyang buhok gamit ang mga daliri. Walang signal, walang meeting room, walang silbi ang lugar na to. May isa pong local mechanic na, sabat ng piloto. Huwag mong sabihin yang si Elmer, utol ni Isabel habang tumayo at lumakad papunta sa lounge. Last resort lang siya kung wala talagang ibang choice. Ngunit tila narinig ng hangin ang sinabi niya dahil ilang minuto pa lang ay lumapit na si Elmer sa gilid ng paliparan. May dala siyang tool bag at lumang diagnostic scanner na siya mismo ang bunuo gamit ang parts mula sa mga sirang radyo at cellphone. Ma'am, narinig ko po na may problema na naman sa eroplano. Pwede ko pong subukang silipin? Alok niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng babae. Tumikim si Isabel, tumingin sa langit at saka muling ibinaling ang tingin sa lalaki. Hindi ba kita tinuruan sa huling pagkikita natin na hindi lahat ng problema mo kailangang salihan? Hindi po ako nakikisawsaw. Baka lang makatulong habang hinihintay ang piyesa mula Maynila. Baka mapagana pa kahit paano. Sagot ni Elmer, mariin ngunit mahinahon. Napaisip si Isabel, sa totoo lang, wala talaga silang ibang opsyon. At sa mga oras na iyon, mas importante sa kanya ang makabalik ng Maynila kaysa ang pride niya. Fine, ani Isabel. Subukan mo. Pero kung masira mo lalo, masisira rin buhay mo. Tumango si Elmer at agad nagsimulang tumingin sa loob ng makina. Pinagmasdan siya ni Isabel mula sa gilid habang bahagyang nakataas ang kilay. Lumipas ang 2 oras. Pawis na pawis si Elmer. Punong-puno ng grasa ang mga braso at leeg. Ngunit hindi siya tumigil. Pinagtagpi-tagpi niya ang maka-relay wire. Binusisi ang auxiliary inlet at pinaikot ang manual turbine valve ng ilang ulit. Maya-maya, pinindot niya ang maliit na switch sa loob ng panel. Pumikit siya sandali, sabay hinawakan ang 2 wire gamit ang protective gloves. Biglang bumuhay ang makina ng auxiliary engine. Umugong ito ng tuloy-tuloy. Napatayo si Captain Reyes sa gulat. Oh my God! He actually did it! Lumapit si Isabel. Hindi makapaniwala. Ginamit ko po yung fuel bypass technique na ginagamit dati sa mga lumang cargo plane. Tapos, ginawan ko ng pansamantalang relay circuit gamit tong spare fuse ng rundown jeep na dinala kanina sa shop ko, aluwanag ni Elmer. Tahimik si Isabel. Ang buong paligid ay tila natigilan. Si Elmer ay nakayuko pa rin. Tila pagod, ngunit kontento. Maya-maya, tumawa si Isabel. Hindi nang masaya, kundi ng isang mapaglarong tawa na puno ng inis at pagtataka. Ikaw ang pinaka-imposibleng taong nakilala ko. Sa isang banda, nakakainis ka. Pero sa kabilang banda, umiling siya at saka biglang lumapit kay Elmer. Sige nga, kung napagana mo yan ulit bukas at naalipad kami, pakakasalan kita. Tumawa si Captain Reyes sa gilid, pero agad ding napatigil nang makitang seryoso ang mukha ng amo. Natigilan si Elmer. Ma'am, sinabi ko kung mapaandar mo pa yan ng tuluyan at makalipad kami ng maayos bukas, pakakasalan kita. Ulit ni Isabel. Ngayon ay nakataas ang baba at may halong panguuyamang tono. Baka po biro nyo lang yan. Mahinang sagot ni Elmer habang pilit pinipigilan ang pamumula ng kanyang mukha. Biro? Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Isa kang hamak na mekaniko. Walang pangalan, walang yaman, walang kahit ano. Kaya kung kaya mong mapagana ang eroplanong hindi kayang ayusin ng mga lisensyado kong engineer, baka nga deserve mong ikasal sa tulad ko. Ani Isabel habang naglalakad palayo. Sa mga tauhan ng taliparan, ang eksena ay parang isang palabas sa telenovela. Ang ilang staff ay nagbubulungan at naghahanda na ng chismis. Pagbalik sa shop, hindi pa rin makapaniwala si Elmer sa narinig. Hindi dahil sa ideya ng kasal, kundi dahil sa kung paano siya trinato na parang isang bagay hindi tao.
nakita ko sa radyo ang sabi ng reporter. Totoo ba yun? Ikakasal ka raw sa bilyonarya? Tanong ng ina niyang si Aling Cora habang nasa banig at may hawak na rosaryo. Hindi po yun totoo, Nay. Biro lang yon, pero kailangan ko pa ring tuparin yung trabaho ko. Baka sakaling sa dulo, kahit konting respeto man lang ang makuha ko. Tahimik ang ina niya. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Pero kung gagawin mo man, gawin mo para sa sarili mo. Hindi para mapasa kanya, kundi para makita mo kaya mo talaga. Tumango si Elmer. Sa buong buhay niya, wala pa siyang hinamunan ng ganoon. Wala ring nakipaglaro sa kanya ng ganoon kataas ang pusta. Hindi lang reputasyon, kundi ang mismong pagkatao niya. Sa gabing iyon, habang muling binubusisi ang auxiliary panel design ng jet, inumpisahan niyang gumuhit ng mas maayos na sistema. Sa isip niya, hindi ito tungkol sa babae. Hindi ito tungkol sa kasal. Ito ay tungkol sa isang pagkakataong maipakita sa mundo na kahit galing ka sa wala, kaya mong tumayo sa sariling kakayahan at marinig sa wakas. Madaling araw pa lamang ay gising na si Elmer. Hindi siya halos nakatulog sa magdamag. Paulit-ulit sa isipan niya ang hamon ni Isabel at ang mapanuyang tinig nito parang nag-iwan ng marka sa dibdib niya na hindi maalis. Ngunit higit pa roon, naramdaman niya ang kakaibang determinasyon. Hindi para sa babae, hindi para sa pera, kundi para sa pangalan ng kanyang ama at para sa sarili niyang dangal na kahit tagal nang minamaliit ng mundo. Habang naghahanda ng almusal para sa ina, napansin ni Elmer na basa ang gilid ng lumang estante sa bodega ng kanilang barong-barong. Muling tumulo ang bubong dahil sa ambon kagabi. Lumapit siya upang ayusin sana ang kahoy na medyo bumaluktot. Ngunit sa kanyang paggalaw ng mga gamit ay may isang lumang kahon na biglang nabuksan at bumagsak sa sahig. May mga papel na tila luma na at amoy alikabok, at sa ilalim ng mga ito ay isang leather-bound na notebook na tinabunan ng lumang canvas. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nakalagay sa unang pahina ang pangalan ng kanyang ama. Diaryo ni Hector R. Lopez, 1983. Nagulat siya. Ang kanyang ama, na tahimik at simple lamang, ay hindi niya naisip na magsusulat ng ganito kalalalim na tala. Habang sinusuyod ang mga pahina, nakita niya ang detalyadong mga sketch ng makina, turbinang diagrams, fuel circulation techniques, oil pressure conversion na hindi tinuturo sa karaniwang mekaniko. Kay tatay ito, mahinang bulong niya habang unti-unting bumibilis ang tibok ng kanyang dibdib. Lahat ng alam ko pala, mas malalim pa pala ang pinanggalingan. Sa isang bahagi ng diary, may pahina na may pamagat na Backup Auxiliary Power System, Proposed Manual Override. Agad na napaluhod si Elmer sa sahig at hindi maipinta ang muka. Iyon ang eksaktong issue ng eroplano ni Isabel. Sa gulat at tuwa, muling tiningnan ni Elmer ang disenyo at nakumpirma niya ang solusyon na ginawa niya kahapon ay eksaktong pareho sa isinulat ng kanyang ama mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Hindi ito swerte, hindi ito tsamba. Isa itong pamana. Lumabas siya ng bodega, bit-bit ang diary, at muling bumalik sa kanyang workshop. Dinala niya roon ang mga lumang tools ng ama, kabilang na ang makalumang voltmeter at isang maliit na kahon ng resistor kits. Nilatad niya sa lamesa ang diary at sinimulang pag-aralan ang disenyo sa kabuuan nito. Ngayong alam ko na ang totoong pinagmulan ng kaalaman ko. Wala nang atrasan, bulong niya sa sarili. Hindi ko lang aayusin ang eroplano. Bubuuin ko ang legacy ni tatay. Habang nagkakabit siya ng components para sa isang prototype circuit, pumasok si Aling Cora, may hawak na mainit na kape. Halatang napagod sa paglalakad mula sa kanyang kama, ngunit may ngiti sa mukha. Anak, anong ginagawa mo? Ang aga-aga, abala ka na agad. Inaayos ko po yung auxiliary panel system ng jet. Kailangan kong mapagana yun bukas. Bakit parang may apoy sa likod ng mga mata mo ngayon? Napangiti si Elmer at inabot ang diary. Kay tatay pala to, lahat ng ginagawa ko ngayon. Ginawa na pala niya dati. Parang sinasanay na niya ako, Nay, kahit wala na siya. Tahimik si Aling Cora,
habang binubuklat ang diary. Tumingin siya sa anak na may luha sa gilid ng mata. Sabi ng tatay mo noon, walang sinayang na oras kung ginagamit sa pag-iisip. Hindi kailangang nasa unibersidad ka para matuto. Basta marunong kang makinig sa paligid, matututo ka. Nagpatuloy si Elmer sa trabaho buong maghapon. Bumuo siya ng model circuit mula sa scratch gamit ang bahagi ng lumang washing machine motor at ilang piraso ng wire mula sa sirang portable fan. Ginamit niya ang diagram mula sa diary bilang gabay, ngunit dinagdagan niya ito ng sariling diskarte, isang simpleng resistor balance na mag-a-adjust sa temperatura ng system kahit wala ang digital control. Nang gumana ito sa unang test, tumulo ang luha ni Elmer sa tuwa. Gamit ang kaalaman ng kanyang ama at sariling sipag, napabuo siya ng bagay na hindi kayang gawin ng buong engineering team ni Isabel. Hindi ito teknolohiya na hiniram. Ito ay kaalamang inipon ng isang buhay, ipinamana at ngayon ay muling binuhay. Bandang 8:00 ng gabi, dumating si Captain Reyes sa repair shop. May dalang bag na naglalaman ng ilang documents mula sa main office. Bahagyang yumuko sa pagpasok. Elmer, sabi ni Ma'am Isabel, kung kaya mong i-stabilize ang eroplano bago mag-umaga, tuloy ang biyahe. Pero huwag ka nang umasa sa tulong galing sa team namin. Bahala ka na raw. Tumango si Elmer. Ayos lang po. Di rin naman ako umasa noon pa. Pero salamat sa pag-abot ng mensahe. Tumingin si Captain Reyes sa prototype na nasa lamesa. Ano yan? Pang-backup sa auxiliary system. Manual override pero may automated cooling circuit. Gawa sa lumang bahagi ng electric fan. Sapat para tumagal ang makina ng 2 oras? Hindi makapaniwala ang piloto. Ikaw lang gumawa niyan? Hindi lang ako, kasama si tatay, sa isip at puso. Umalis si Captain Reyes na may halong pagkamangha at paggalang sa mga mata. Sa gabing iyon, muling lumingon si Elmer sa langit. Hawak ang diary at mahinang nagdasal. Tay, bukas dadalhin ko to. Hindi lang to tungkol sa hamon, tungkol to sa inyo, sa lahat ng ginawa niyong tahimik pero totoo. Tahimik ang buong repair shop. Pero sa loob nito ay may pusong humahataw sa lakas ng loob at mga kamay na hindi takot madumihan. Dahil alam niyang sa bawat piraso ng bakal na inaayos niya, may kasaysayan siyang muling binubuhay. Matahimik ang umagang bumungad kay Elmer. Ngunit sa loob ng paliparan, ibang uri ng tensyon ang umiikot. Sa loob ng mainhangar, naroon ang isa sa mga pinaka-nirerespeto at pinakatatakutang tao sa mundo ng aviation engineering, si Engineer Mauricio Valerio, ang Chief Engineer ng Aeson Aviation. Isang lalaki na kilala sa industriya, hindi lang sa talino, kundi sa pagiging walang sinasanto kapag may nais patunayan. May edad na ito, malaki ang katawan, may kalbo sa gitna ng ulo, at palaging may hawak na clipboard. Narinig niya na si Elmer, isang hindi lisensyado, walang diplomang binata mula sa barong-barong. Ang siyang umayos ng auxiliary engine ng private jet ng CEO. Para kay Valerio, isa itong insulto. At hindi niya papayagang matalo ng isang hamak na mekaniko ang kanyang propesyonal na reputasyon. Pagkarating sa hangar, agad niyang pinuntahan si Isabel na abala sa pag-inspeksyon ng jet bago ang planong pag-alis. Ma'am, may nabalitaan akong katawa-tawang kwento. Panimula ni Valerio habang sinisinok pa sa inis. Totoo ba na pinayagan niyong hawakan ng walang lisensyang mekaniko ang makina ng isa sa mga jet natin? Tumigil si Isabel sa ginagawa. Totoo, dahil siya lang ang may ginawa. Ikaw, nasaan ka noong nagkaaberya? Hindi makasagot agad si Valerio, ngunit sanay siyang hindi matalo sa argumento. Ma'am, pinoprotektahan ko lang ang kumpanya. Paano kung sumabog ang eroplano sa himpapawid? Wala siyang training, walang insurance coverage, walang record. Pero napaandar niya ang makina, isang bagay na hindi nagawa ng buong team mo sa loob ng isang araw. Mariing sagot ni Isabel. Walang say-sayang ginawa niya kung hindi pasado sa standard protocols. Wala tayong black and white na proof. Kahit sino pwedeng magbakasakali at sumuwerte. Mariing-mariin nagiit ni Valerio. Ngunit sa kabila ng argumento, alam ni Isabel na may tama rin si Valerio. Gusto man niyang ipagtanggol si Elmer,
kailangan pa rin niyang i-consider ang pananagutan sa batas. Kaya't hindi na siya nagsalita pa. Tumangulang ito at lumakad papalayo. Habang nag-uusap sila, sa kabilang bahagi ng hangar ay abalang inaayos ni Elmer ang bagong prototype na gawa sa disenyo ng kanyang ama. Ilang technician mula sa paliparan ang palihim na lumalapit, nang hihingi ng payo o simpleng tumitingin ng may panhanga. Ngunit may isa sa kanila, si Carlo, isang junior tech na minsang naging apprentice ni Engineer Valerio, ang palihim na nagmamasid at nagmamanman. Gabi na nang makauwi si Elmer sa repair shop. Pagkabukas ng pinto, nabigla siya. Magulo ang mga gamit, nagkalat ang tools at tila may pilit na naghanap ng isang bagay. Nilapitan niya ang istante ng diary at nanlamig siya sa nakita. Wala na ang lumang notebook ng kanyang ama. "Nay, may pumasok po dito?" Halos pasigaw niyang tanong habang papasok sa silid ng ina. "Nakatulog ako, anak. Akala po ikaw yung kumakaluskos kanina. Hindi ko akalain iba na pala yun." Sagot ni Aling Cora na halos mangyak-ngyak. Agad lumabas si Elmer, galit na galit at nagtungo sa guardhouse ng paliparan para tingnan ang mga CCTV. Ngunit sinabihan siyang may ilang oras na blackout sa surveillance kanina dahil sa system update. Isang napakakumbinyenteng dahilan para sa isang inside job. Kinaumagahan, tahimik na pumunta si Elmer sa harapan ng jet. Dala niya ang mga naitirang sketch mula sa diary na na-photocopy niya noong 1 linggo. Pinagpatuloy niya ang pag-aayos ng auxiliary override habang binubuo sa isipan ang maaaring motibo ng kumuha sa diary at kung sino. Hindi nagtagal, dumating si Engineer Valerio, bitbit ang kanyang clipboard at isang technician sa likod. Napag-isipan ko, wika nito, na hindi ko papayagan ang eroplano na ito na lumipad kung hindi dumaan sa final inspection ko at kasama dyan ang pagtanggal ng lahat ng modification na ginawa ng isang amateur. Tumingin si Elmer sa kanya. Hindi na piniling magpaliwanag. "Wala akong tinatago, pwede mong i-check lahat, pero wag mong bastusin ang trabaho ko. Ano bang akala mo sa sarili mo? Na dahil napagana mo ang isang makina, ay mas magaling ka na sa mga taong nagtapos ng unibersidad?" Panlalait ni Valerio. "Anak ka lang ng mekaniko, walang titulo, wala kang karapatang makialam sa ganitong klaseng sasakyan." Lumapit si Isabel, nakarinig ng sagutan. "Enough. Kung gusto mong mag-inspect, gawin mo. Pero walang aalis ng kahit anong parte hanggat hindi ko sinasabi. Ako pa rin ang may-ari ng eroplano na yan." Tahimik na tumango si Valerio, ngunit sa loob-loob ay kumukulo sa galit. Matapos ang ilang oras, palihim siyang nakipag-usap kay Carlo. "Yung diary, nasa iyo na ba?" "Si, nascan ko na po kagabi. Merong isang pahina ron na pwedeng gamitin para sabihing kinopya niya yung idea sa isang dating patented system." Sagot ni Carlo. "Good," malamig na tugon ni Valerio. "Kung hindi ko siya payang patalsikin sa harap ng mga tao, sisirain ko ang pangalan niya sa papel." Sa mga sumunod na araw, biglang kumalat ang chismis sa ilang aviation forums na may potential intellectual property theft na nangyari kaugnay sa auxiliary override system na ginagamit na yon sa jet ni Isabel. Walang direktang pangalan ang tinutukoy, pero halatang si Elmer ang pinatatamaan. Nabasa ito ni Elmer mula sa kopya ng artikulo na iniabot ng isa sa mga technician. "Masyado raw magaling ang sistemo, kaya posibleng ninakaw mo ang ideya. Sa mundo nila, kapag mahirap ka, imposible kang maging tama," ani Elmer habang nakatingin sa ulap. Ngunit hindi pa tapos si Elmer. At sa kanyang puso, alam niyang hindi lang ito laban para sa kanyang pangalan. Ito ay laban para sa dignidad ng bawat taong minamaliit dahil sa pinanggalingan nila. Sa likod ng galit at paninira, nagsisimula ng sunog, isang apoy ng pakikipaglaban na hindi na mapipigil. Umaga pa lang ay abala na si Elmer sa likod ng shop. Kailangan niyang ayusin ang isang portable prototype system na planong i-mount sa auxiliary section ng jet mamayang hapon. Kahit hindi pa tapos ang issue tungkol sa Diumanoy intellectual theft, hindi siya nagpatinag. Wala siyang intensyon na umatras. Sa halip,
Mas naging determinado siyang ipakita na hindi lang siya basta mekanikong umaasa sa tsamba. May prinsipyo siyang ipinaglalaban. Habang pinupulito niya ang isang circuit board, narinig niyang may dumarating na sasakyan. Isang itim na SUV na may tinted windows ang huminto sa tapat ng repair shop. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino ang sakay. Nang bumukas ang pinto, lumantad si Isabel. Nakasimpleng blouse at pantalon. Ngunit kahit sa kaswal na ayos, ay nangingibabaw pa rin ang aura ng kapangyarihan. "Ma'am?" tanong ni Elmer habang inilapag ang tools at lumapit sa pintuan ng shop. "Gusto ko lang makausap ang nanay mo." Diretsyong sabi ni Isabel, walang pagpapaliboy. Napatigil si Elmer. "Si nanay po?" "Bakit po?" Tinanong ko si Captain Reyes kung sino ang matanda sa larawan na nakita ko kahapon sa sulok ng bahay ninyo. May hawak siyang luma mong graduation photo. Sabi niya, yun daw ang nanay mo. Gusto ko siyang makilala. Matigas ngunit hindi bastos ang tinig ni Isabel. Nag-aalangan man, pinatuloy ni Elmer ang babae. Tumabi sila sa makipot na daan patungo sa silid kung saan naroon si Aling Cora. Nakaupo sa wheelchair at abala sa pananahi ng punda. "Nay, may bisita po tayo," mahinang sabi ni Elmer. Paglingon ni Aling Cora, tila nanlaki ang mata niya. Saglit siyang natigilan, tapos ay dahan-dahang ngumiti. "Aba, si maliit na Isa?" aniya habang papalapit si Isabel. Napakunot ang noo ni Isabel. "Po, hindi mo na ako natatandaan, Hija? Ako si Cora, ang kusinera ng pamilya niyo noong maliit ka pa. Ako yung laging nagluluto ng arroz caldo na may itlog tuwing umuulan." Ngumiti si Aling Cora habang tinatapik ang kamay ni Isabel. Doon na parang tinamaan ng kidlat si Isabel. Bumalik ang mga alaala ng kabataan niya. Ang mga panahong pagkatapos ng pagkamatay ng ama niya ay halos hindi siya kumakain. At ang tanging nagpapakain sa kanya noon ay si Aling Cora. Bigla siyang napaluhod sa harap ng matanda. "Nay Cora, kayo po pala yun." Mahina niyang sambit, nanginginig ang tinig. "Pasensya na po, hindi ko kayo agad naalala." "Matagal na yon, Hija. Wala na yung bahay natin sa probinsya. Wala na rin ang mamapanahon. Pero kita ko lumafik ang maganda at matapang." Hindi agad makasagot si Isabel. Na yun lamang siya bumalik sa lugar na ito. Sa lugar kung saan nagsimula ang bahagi ng kanyang kabataan na matagal na niyang kinalimutan. At ang babaeng akala niya ay parte lang ng nakaraan, narito pala sa mismong tahanan ng lalaking kinaiinisan, kinaiinggitan, at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay napapalapit na sa kanyang damdamin. "Bakit? Bakit hindi po kayo lumapit sa amin? Sana natulungan namin kayo noon." Anong ni Isabel, ramdam ang bigat sa dibdib. "Wala na akong lakas nun. Matapos mawala ang asawa ko at ma-stroke, inalagaan ako ng anak ko. Hindi ko na kailangang humingi ng tulong sa iba. Basta alam kong may rason pa siyang mabuhay." Ani Aling Cora habang pinagmamasdan si Elmer na tahimik lang sa sulok, parang ayaw makisali sa emosyonal na tagpo. Tumingin si Isabel kay Elmer, na yun ay may ibang tingin sa kanya. Hindi lang siya basta mekaniko. Anak siya ng babaeng minsan nang naging bahagi ng pamilya nila. At sa isang banda, parang kapamilya na rin niya. "Pasensya ka na pala, Elmer, kung naging bastos ako sa'yo nung una. Hindi ko alam na ang nanay mo pala ay si Nay Cora." Hindi agad sumagot si Elmer. Ngunit sa huli, tinanguan niya si Isabel at ngumiti ng marahan. "Wala yun. Sa totoo lang, hindi naman po kayo ang may kasalanan. Madalas lang po talagang mali ang tingin ng mundo sa mga galing sa ibaba." Tahimik silang tatlo sa loob ng munting silid. Sa labas, naririnig ang tunog ng lumang bentilador, ang huni ng ibon, at ang yapak ng mga batang naglalaro sa kalye. Para bang sandali, tumigil ang mundo. "Ma'am, gusto niyo pong kumain?" Alok ni Aling Cora makalipas ang ilang minuto. "May tinola akong niluto, hindi kasing sosyal ng restaurant ninyo, pero mainit at may sabaw." Ngumiti si Isabel, unang beses na walang takip na kayabangan sa mukha niya. "Gusto ko po. Matagal ko nang hindi natitikman ang tinola ni Nay Cora." Maghapong nga napili si Isabel sa bahay ni na Elmer. Kumain sila ng sabay, nakipagkwentuhan siya sa ilang kapitbahay, at kahit na sandali,
Iniwan niya ang kanyang pagiging CEO. Sa oras na iyon, naging isa lang siya, ang batang pinakain ng sabaw tuwing umuulan. Pagsapit ng hapon, habang palubog na ang araw, lumapit siya kay Elmer sa harap ng shop. Mag-isa itong nakaupo, may hawak na tool habang tinitingnan ang panel na inilakip sa jet. "Pwede ba akong umupo?" tanong ni Isabel. Tumango si Elmer. "Oo naman po." Tahimik muna sila. Maya-maya, nagsalita si Isabel. "Ngayon ko lang naisip, Elmer, hindi mo pala kailangan patunayan ang sarili mo sa akin. Sa totoo lang, ako ang mas maraming kailangan patunayan sa'yo. Huwag niyo pong isipin yon. Pare-pareho lang tayong may pinagdadaanan. Yung iba lang, mas tahimik lang humarap sa mundo." Tumingin si Isabel sa kanya, na yon ay hindi na mayabang, hindi mapanghusga, kundi marunong makinig. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elmer na hindi lang pala matigas ang puso ng babaeng ito. May sugat din pala ito na tinakpan lang ng ginto, makeup at postura. Ngunit sa loob, isa rin itong taong nangangailangan ng koneksyon, ng pag-unawa at marahil ng paghilom. Umipas ang 2 araw matapos ang mainit na pagkikita ni na Isabel at Aling Cora, at tila may kakaibang katahimikang bumalot sa pagitan nila ni Elmer. Hindi man tuwirang binanggit, naramdaman ni Elmer ang unti-unting pagbago ng tono ni Isabel tuwing nagkikita sila. Hindi na ito ang babaeng puno ng pangmamaliit, kundi isang taong marunong makinig kahit papaano. Ngunit habang nagiging kalmado ang relasyon sa pagitan nila, isang gabi ay may napansin si Elmer na hindi niya inaasahan. Galing siya noon sa labas ng compound, galing sa isang maliit na tindahan kung saan siya kumuha ng ilang supply ng battery at wire. Dumaan siya sa likod ng bakod ng lumang hanggar, isang shortcut na ilang beses na rin niyang tinahak. Sa paglalakad, napansin niyang may crack na hindi karaniwang naroroon, kulay itim, walang plakang nakalagay at tila pilit na itinatago sa ilalim ng tolda. May 2 lalaking nakasuot ng uniforme ng maintenance crew na nagmamadaling nagbubuhat ng malalaking kahon papasok sa cargo hold ng isang pangalawang jet na luma na't mukhang decommission na. Hindi siya nagpakita agad. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa may gilid ng damuhan, sumilip at pinakinggan ang usapan. "Pare, huwag mong babagsafyan. Ginto ang laman yan, baka magkalat," bulong ng isa. "Ang benta ng parts na to sa black market, boss. Alam mo ba kung magkano ang titanium casing nito sa labas? Yung electronics, puro military grade yan. Kayang-kayang doblehin ang kita." Napakunot ang noo ni Elmer. Hindi ordinaryong kargo ang laman ng kahon. At kung tama ang narinig niya, may involved na smuggling na nangyayari mismo sa loob ng paliparan. Isang operasyon na tiyak na hindi alam ni Isabel at malamang ay may kinalaman ang ilang tauhan nito. Kinaumagahan, hindi na siya nakatiis. Dinala niya ang lumang drone na binuo niya noong 1 taon. Hindi man kasing advanced na mga gamit ng security personnel, sapat ito para makakuha ng footage mula sa itaas. Nilagyan niya ito ng maliit na kamera, pinagana gamit ang improvised battery pack at dahan-dahang pinalipad sa bahagi ng hangar kung saan niya nakita ang mga kahon. Sa loob ng ilang minuto, nakuhanan ng drone ang aktwal na loading ng mga kahon sa lumang jet. May clear visual ng mga muka ng lalaking nagbubuhat at ng mismong mga serial number sa gilid ng mga crates. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang nagtungo sa opisina ng security manager ng paliparan at hiningi ang atensyon nito. "Sir, may gusto po akong ipakitang footage. May nakita po akong posibleng illegal transport ng high-grade materials sa lumang hangar." "Ha? Anong pinagsasasabi mo?" Tugon ng security manager, halatang naiinis at ayaw maabala. "Pakitingnan po lang po tong video, sir. Kung wala po kayong makita, aalis ako agad." Sa inis, tinanggap ng manager ang USB at inilagay sa computer. Ngunit sa pag-play ng video, unti-unting nag-iba ang ekspresyon nito. Nakita niya mismo ang kahon, ang label at ang mga mukhang nagtatrabaho sa ilalim ng radar. "Pipa Anong, saan mo to kinuha?" Tanong ng manager, "Baka sang ka ba sa tinig?" "Hindi po mahalaga. Ang mahalaga may ginagawa pong iligal sa loob ng compound
at kailangan itong aksyonan. Walang nagawa ang manager kundi ipasa ang footage kay Isabel. At bago pa man magtanghali, nagulat si Elmer nang dumating ang itim na SUV ni Isabel sa harap ng kanyang repair shop. Bumaba ang CEO, hawak ang isang tablet na may bukas na video. "Ikaw ba ang kumuha nito?" tanong niya. Diretso, hindi galit, pero seryoso. Tumango si Elmer. "Opo, nakita ko po sila isang gabi. Wala po akong intensyong makisali sana, pero hindi ko rin po kayang manahimik. Alam mo bang delikado to? Kung ibang tao ang nakakita, baka pinatahimik ka na." Pero sa dami ng taong hindi nagsasalita, baka sakaling kung may isa man lang na gumawa ng tama, may mabago. Tahimik si Isabel. Tumalikod siya saglit, nilibot ng tingin ng paligid, at saka muling nagsalita. "Hindi ko akalaing sa mismong lugar ko may ganito. Ilang taon ko nang sinusibukang gawing lehitimo ang negosyo ko, pero may sarili palang agenda ang ilan sa mga tauhan ko." Kinabukasan, naglunsad si Isabel ng bigla ang audit sa buong maintenance division. Ilang tauhan ang agad sinuspinde, kabilang na ang ilan sa mga close aide ni Engineer Valerio. Hindi man direktang nadawit si Valerio, baka sa mukha nito ang kaba at inis. Isang linggo matapos ang operasyon, pinatawag ni Isabel si Elmer sa loob ng private lounge ng jet. Doon, sa harap ng ilang tauhan at ng security manager, tinapik niya sa balikat ang binata. "Kung hindi dahil sa'yo, baka tuloy-tuloy ang nakawan sa kumpanya ko. Salamat sa lakas ng loob." Ngunit ang sagot ni Elmer ay simple lamang. "Hindi po ako naghanap ng pasasalamat. Gusto ko lang pong maging totoo sa kung ano ang tama." Doon ay hindi na lamang respeto ang naramdaman ni Isabel sa kanya. Isang bagong uri ng tiwala ang unti-unting umusbong. Tiwalang hindi nabibili sa galing, diploma o pormal na titulo. Tiwalang inuukit ng dangal at paninindigan. At sa gitna ng malinis na runway, habang humahampas ang hangin mula sa pakpak ng eroplano, naisip ni Isabel, baka nga hindi lang makina ang kayang ayusin ng lalaking ito. Baka pati ang mga sirang paniniwala na matagal na niyang kinapitang mahigpit. Kasabay ng pag-ayos ni Elmer sa imahe niya sa buong paliparan at sa mata ni Isabel, mas lalo naman niyang pinagbubuti ang mga proyekto sa kanyang munting repair shop. Naging maayos ang takbo ng prototype at inaasahan na sa loob ng 1 o 2 linggo ay maisasama na ito sa test flight ng isa sa mga jet. Ngunit sa panahong iyon ng abala at tagumpay, isang trahedya ang dumaing na hindi niya inasahan. Isang bagay na hindi kayang ayusin ng kahit sinong mekaniko. Isang umaga, habang abala si Elmer sa pagsasanay ng ilang junior technician sa paggamit ng auxiliary cooling circuit, may kumatok sa shop ng sunod-sunod. Isa sa mga kapitbahay nila ang humahangos, halatang may masamang balita. Elmer, si Aling Cora. Bumagsak sa sahig, hindi makahinga. Agad siyang napatakbo, naiwan ang mga gamit at halos mawalan ng ulirat sa kaba. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang kanyang ina, nakahandusay sa gilid ng kama, namumutla at nanginginig ang buong katawan. Agad niyang binuhat ito at isinakay sa tricycle. Sa buong biyahe patungong munisipyo, yakap-yakap niya ang ina, paulit-ulit na binubulong. "Laban lang po, Nay, wag po muna. Hindi pa po tapos ang laban natin." Dumiretso sila sa munting district hospital. Isang luma, kulang sa kagamitan, at laging kulang sa doktor. Pagkarating sa ER, agad itong isinugod sa loob. Si Elmer ay naiwan sa labas, nanginginig sa kaba, basang-basa ng pawis. Lumapit ang nurse pagkatapos ng ilang minuto. "Sir, kailangan natin siyang ipa-CT scan sa bayan." "Wala po kaming sapat na makina rito. Kailangan din po ng specialist." "Magkano po yung kailangan?" "Kung agad-agad, mga 30,000 po ang kailangan. Baka po abutin pa ng mas mataas kung lalagpas pa ng gabi." Napasapo sa noo si Elmer. Wala siyang ganoong kalaking pera. Karamihan ng kinikita niya ay napupunta sa pagpapagawa ng prototypes, tools at ilang gamot para sa ina. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ganong halaga sa loob ng ilang oras. Gabi na at siya pa rin ay nasa labas ng ospital, pagod at balisa. Doon siya nakita ni Isabel, na galing noon sa opisina ng kanilang bagong proyekto sa airport. "Elmer?" tanong niya habang bumababa sa sasakyan. "Anong ginagawa mo rito?" Hindi agad nakasagot si Elmer.
Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabel na tila pinagsakluban ng langit at lupa ang binata. Walang maskara ng tapang, walang teknikal na paliwanag, kundi isang anak na desperado. Si nanay, inatake po. Kailangan siyang ma-CT scan. Wala akong ganung kalaking pera. Tahimik si Isabel. Hindi siya nagtanong ng marami. Agad siyang lumapit, inilabas ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang assistant. Ilipat siya sa private hospital sa lungsod. I-book ang ambulance gayon din. Ako na ang bahala sa gastos, diretsyong utos niya. Ma'am, wag po. Hindi ko po kayang bayaran yan. Hindi ko po yan matatanggap. Halos nagmamakaawang sagot ni Elmer. Walang bayad yan, Elmer. Hindi mo kailangan ibalik. Ginawa mo ang tama sa kumpanya ko. Isa lang tong maliit na paraan ng pagbawi. Ngunit tumayo si Elmer, mariing ngumiti at tumango. Salamat po, ma'am. Pero gusto ko pong ibalik kahit paunti-unti. Hindi po ako sanay tumanggap ng walang kapalit. Napangiti si Isabel, hindi sa pangungutya kundi sa paghangang hindi niya panaramdaman kanino man. Kinabukasan, si Aling Cora ay nasa ICU ng isang pribadong ospital. Nakatutok ang oxygen, may swero at muling natagpuan ang lakas sa loob ng ilang oras na operasyon. Ayon sa doktor, minor stroke ang naranasan nito. Mas mahina kaysa noong una, ngunit kung hindi agad na agapan ay maaring nauwi sa matinding pagkasira ng katawan. Sa silid ng ospital, tahimik na nakaupo si Elmer sa tabi ng kanyang ina. Hawak niya ang kamay nito habang minamasdan ang dahan-dahang paggalaw ng dibdib sa paghinga. Anak, bulong ni Aling Cora nang dumilat ng bahagya. Salamat, di mo ko pinabayaan. Napaluha si Elmer. Hindi po, Nay, hindi mo ko mawawala sa tabi niyo kahit kailan. Pumasok si Isabel ilang minuto matapos yon, may dalang basket ng prutas at tahimik na naupo sa dulo ng kama. Kamusta na si Nanay Cora? Mahinang tanong niya. Bumabawi na po, sagot ni Elmer. Tumingin si Aling Cora kay Isabel at numiti. Salamat sa tulong, Hija. Akala ko, wala na akong lugar sa mundo niyo. Lumapit si Isabel at hinawakan ang kamay ng matanda. May lugar po kayo sa lahat ng bahagi ng buhay ko. Sa inyo po nagsimula ang bahagi ng kabutihang natutunan ko. Sa gabing iyon, sa ospital, habang tahimik ang lahat, muling bumalik si Elmer sa repair shop. Hindi dahil wala na siyang pakialam sa kalagayan ng ina, kundi dahil alam niyang may pangakong dapat tuparin. Bago pa man lumala ang kalagayan nito, may isang hiling si Aling Cora na tumatak sa kanya. Huwag mong isuko ang pangarap mo, anak, kahit ako pa ang kapalit. Sa lamesa niya, nakalatag pa rin ang prototype circuit. Kailangan niya tong matapos. Para sa ina niya, para sa sarili niya, para sa lahat ng taong minsang naniwalang hindi nila kayang pumangon. At sa mga susunod na araw, wala nang atrasan, may laban pa. At sa pagkakataong ito, hindi lang puso ang nakataya. Buong pagkatao, buong paninindigan, buong buhay. Lumipas ang 3 araw buhat ng makonfine si Aling Cora sa ospital. Unti-unti na itong nakakakain at mas naging malinaw na rin ang pakikipag-usap. Araw-araw ay binibisita ni Elmer ang ina, ngunit sa bawat gabi, bumabalik siya sa kanyang shop upang tapusin ang prototype override system na inihahanda para sa huling pagsubok ng jet. Ang araw na itinakda para sa test flight. Isang gabi bago ang itinakdang testing, tahimik siyang nakaupo sa sulok ng shop, pinaplastik ang mga natitirang wire at inaalis ang grasa sa maliit na bolt na gagamitin sa mounting. Sa kanyang harapan ay naruroon ang drawing ng kanyang ama. Bukas pa rin sa pahinang may titulong Emergency Auxiliary Control, Manual Fail Recovery. Hawak niya ang wrench, pero tila mas mabigat ang hawak niya ay ang tiwalang iniwan ng ama at ang mga salitang huli niyang narinig mula sa ina. Tapusin mo yan. Sa pagkakataong to, tapusin mo. Pagsapit ng umaga, maagang dumating ang black SUV ni Isabel sa shop. Elmer, handa ka na ba? Tanong nito habang binubuksan ang pinto. Tumango si Elmer habang inaayos ang kwelyo ng kanyang lumang gray polo.
Kanina pa po ako handa, ma'am. May mga media mamaya. Gusto nilang makita ang test flight. Hindi ko sila niyaya, sila ang nagpresenta. Kung ganun, dapat wala akong pagkakamaling magagawa. Tahimik silang sumakay at dumiretso sa paliparan. Pagdating nila roon, maraming tauhan na ang nag-aabang. Naroon ang ilang engineer ng kumpanya, si Captain Reyes na magsisilbing piloto at maging si Engineer Valerio na kahit tahimik ay tila nanunuya sa sulok habang nakasandal sa isang kolong. Sa gilid ng runway ay may nakaabang na puting jet, ang parehong jet na minsang naging problema at ngayoy haharap sa pinakamalaking pagsusubok. Idinugtong na ni Elmer ang kanyang prototype sa auxiliary panel ng makina. Simple lang ang hitsura nito, isang metal box na may simpleng switch at LED indicator. Ngunit sa loob nito ay nakatago ang kombinasyon ng manual logic at temperature-triggered regulator na mismong mula sa disenyo ng kanyang ama. Isang oras bago ang testing, pinalibutan na ng mga kamera ang lugar. May isang reporter mula sa lokal na TV na lumapit kay Isabel. "Man Isabel, totoo po bang isang mekanikong walang lisensya ang gumawa ng prototype system ng jet na ito?" Tumingin si Isabel kay Elmer bago sumagot. "Totoo, pero kung batayan natin ay lisensya, siguro hindi rin mabubuo ang mga unang eroplano sa mundo. Minsan, hindi ang papel ang nagpapatalino sa tao, kundi ang puso at paninindigan." Maya-maya pa ay tinawag na si Captain Reyes. Umakyat ito sa jet cockpit habang si Elmer naman ay nasa tabi ng ground crew. Nakatutok sa signal ng kanyang controller. "Stand by for engine activation in 3, 2, 1. Umugong ang makina ng eroplano. Matapos ang ilang segundong idle, lumipat ang power sa auxiliary system, ang mismong bahagi na inayos at binuo ni Elmer. Auxiliary system functional, ani ng co-pilot sa loob ng cockpit. Override system engaged. Maintain idle for 2 minutes, then initiate taxi, utos ng tower. Sa gilid ng runway, hawak ni Elmer ang kanyang tablet na konektado sa thermal sensor ng prototype. Nakikita niya sa live reading ang pagtaas ng pressure sa valve system, ngunit stable pa rin ang buong unit. Auxiliary unit temperature is within limits, maintaining balance. Bulong niya sa sarili, ngunit bakas ang kaba. Lumipas ang ilang minuto at dahan-dahang gumalaw ang jet sa runway. Umabot ito sa take-off position, tumigil saglit at saka muling pinatakbo sa buong haba ng aspalto. Sa ikalawang beses na umikot ang turbine, humiwalay sa lupa ang jet. Mataas, malinis at walang aberya. Napahinga ng malalim si Elmer. Sa tabi niya, si Isabel ay tahimik lang ngunit hindi maitago ang ngiti. Sa unang pagkakataon, hindi siya pinagtawanan ng mga tauhan. Sa halip, narinig niya ang marahang palakpakan mula sa mga staff sa gilid. Sa control tower, isang engineer ang tumawag kay Isabel. "Ma'am, the prototype is holding perfectly. All readings normal. We're preparing for landing in 5 minutes. Bumalik si Isabel kay Elmer. "Hindi ko alam kung anong mas nakamamangha, ang sistema mong gawa sa pyesa ng sirang electric fan o ang tapang mong panindigan ito kahit lahat ng tao ay nagdududa. Pareho pong galing sa puso at pareho pong mula sa tao rin ang una niyong hinusgahan." Sagot ni Elmer, ngunit walang yabang sa boses, kundi pagninilay. Pagkatapos ng 5 minuto, lumanding ang jet ng maayos. Mabilis na lumapit ang media. Gustong kunan ng pahayag si Isabel at si Elmer. Ngunit bago pa man siya tanungin ng mga reporter, si Isabel na ang unang nagsalita. "Ladies and gentlemen," wika niya. Ang lalaking ito, si Elmer Lopez, ay hindi isang engineer sa papel, pero isa siyang tunay na inventor, leader, at mas may disiplina pa sa marami sa industriya namin. At kung maaalala ninyo ang sinabi ko, 1 linggo na ang nakaraan. Sabay nitong tinawag si Elmer sa tabi. Lahat ay napahimik, lalo na't naalala ng ilan ang naging biro o tila hamon ni Isabel noon.
Sinabi kong kapag napaandar niya ang jet ko gamit ang sistema niya, pakatasalan ko siya. Natawa ang mga tao. Ang iba, napawoo! Habang ang ilan ay nagtitinginan. Ngunit sa harap ng lahat, lumingon si Isabel kay Elmer, numiti at nagbiro ng malumanay. Kaya mo pa bang panindigan ang ginawa mo kahit alam mong baka ikasal tayo sa totoo lang? Numiti si Elmer, hindi dahil sa hamon, kundi sa pag-abot ng panaginip. Kung para sa eroplano, ginawa ko ang lahat para ito'y lumipad. Pero kung tungkol sa pag-ibig, ayokong mag-take off nang walang pahintulot mula sa puso nyo. Nagtawanan ang lahat, ngunit naroon ang respeto, naroon ang paghanga, at naroon ang katotohanan na sa araw na iyon, ang dating sirang eroplano ang naging saksi sa isang tagumpay na hindi kayang sukatin ng papel, diploma o estado sa buhay, kundi ng tapang, integridad at paninindigan ng isang lalaking minsang tinawanan at ngayoy kinikilala. Matapos ang matagumpay na test flight, mistulang pista sa loob ng paliparan. Ang mga staff na dati tahimik lamang o nakatingin kay Elmer na parang walang saysay, ngayon ay palakpakan, masigla at hindi maitatangging humahanga. Maging ang ilang technician mula sa team ni Valerio ay lumapit upang bumati. Kahit hindi lahat ay bukas ang loob, ramdam na nagbago ang tingin nila sa binata. Hindi na siya yung tagalinis ng wiring na hindi nila pinapansin, kundi isang mekanikong may kakayahang baguhin ang sistema. Tol, ang galing mo kanina. Nakakahiyamang aminin. Pero yung mga engineers namin, nagsimula ng kopyahin ang design mo. Biro ng isang ground technician habang kinakamayan si Elmer. Wala yan, pre. Para sa eroplano naman yan. Lahat tayo gusto lang mapalipad yan ng maayos. Sagot ni Elmer na may simpleng ngiti. Ngunit habang abala siya sa pakikipag-usap sa mga tao, isang pamilyar na tinig ang lumapit mula sa kanyang likuran. Elmer, tawag ni Isabel. Malamig ang tono, ngunit may bahid ng personal na damdamin. Pagharap niya, naroon si Isabel. Suot ang kanyang cream-colored business blouse, ngunit sa mga mata nito ay hindi ang karaniwang istrikta at matapang na lider, kundi isang babaeng tila may gustong linawin. "Ma'am," tugon ni Elmer, mahinahon ang boses. "Pwede ba tayong maglakad saglit?" tanong ni Isabel. Tumango si Elmer. Iniwan nila ang masayang grupo at tumumo sa likod ng hangar, kung saan tahimik at hindi kita ng ibang staff. Doon sila naupo sa isang mahabang semento sa lilim ng isang kalachuchi. Sandali silang natahimik. Kanina, sa harap ng lahat, sinabi ko yung biro ko dati. Pero ngayon, seryoso na ako, Elmer. Panimula ni Isabel habang nakatingin sa malayo. Alin pong biro? Tanong ni Elmer, kunwaring hindi na alala. "Pag napagana mo tong eroplano, pakakasalan kita." Alam kong sinabi ko yon para pagtawanan ka, para ipamukha sa iyo na imposibleng makalapit ang tulad mo sa isang gaya ko. Pero ngayon, parang ako nang hindi makalapit sa iyo. Sabay lingon ito kay Elmer, diretso sa mga mata. Hindi agad nakasagot si Elmer. Ilang saglit siyang tumingin sa damuhan bago nagsalita. "Ma'am, hindi ko po ginawa to para mapatunayan na karapat-dapat akong mahalin. Ginawa ko po to dahil gusto kong patunayan na may silbi ako, na hindi lahat ng walang diploma ay walang halaga." Alam ko, mahina ang tinig ni Isabel. At dun nga ako mas nahulog. Napalingon si Elmer. "Ma'am?" Tumingin si Isabel sa kanya. Ngayon ay wala ng pader sa mukha, wala ng pagtatago. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Noong una, inis lang, galit, pagdududa. Pero habang pinagmamasdan kita araw-araw na ginagawa mo yung mga makinang yan, habang pinipilit mong gumaling kahit wala nang sino mang umaalalay sa'yo, parang dahan-dahan akong natutong humanga. Hanggang sa naging inspirasyon, hanggang sa naging istorbo. "Istorbo?" Ngumiti si Isabel. At sabay na pailing. "Oo, istorbo. Dahil binago mo ang sistema ng mundo ko. Dati kasi, simple lang ang buhay ko. Trabaho, utos, pera, kontrol. Pero dumating ka, isang mekanikong walang lisensya, pero pinasok ang mundo ko nang hindi ko namamalayan. Ngayon, hindi na ako makapag-isip ng tuwid. Ikaw ang pinakamalaking kaguluhan ng buhay ko." Napayuko si Elmer. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang sinabing iyon.
na ang isang gaya niya na lumaki sa barong-barong, anak ng dating katulong nila, ay ngayon tinatanggap at pinahahalagahan ng mismong bilyonaryang. Minsan ay tinawag siyang wala. Mahirap pong paniwalaan, bulong ni Elmer, na ako ang pinili niyong kausapin sa ganitong paraan. Na ako ang naging dahilan kung bakit nabasag yung mundo ninyo. Totoo yon, sagot ni Isabel. At alam kong mahirap kang ligawan, Elmer. Alam kong hindi mo ko basta tatanggapin dahil lang sa kayang ko yung gastusan ang ospital ng nanay mo o ayusin ang repair shop mo. Pero handa akong bumaba sa mundo mo kung sakasakaling gusto mong akyatin ang akin. Tahimik si Elmer. Dahan-dahan niyang hinugot mula sa bulsa ang isang piraso ng lumang tornilyo. Isang bagay na isinama niya sa bawat test bilang lucky charm. Alam niyo ba kung anong tawag ko rito? Ano? Tanong ni Isabel. Paalala. Paalala na kahit gaano kakaingat, laging may isang tornilyong hindi mo agad mapapansin pero yun pala ang magpapatatag sa buong makina. At sa buhay ko ngayon, kayo yun. Hindi na nagsalita si Isabel. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa harapan ni Elmer. Initigan niya ito at sa unang pagkakataon, si Elmer ang unang lumapit ng ilang pulgada. Isang payak na sandali sa pagitan ng dalawang taong magkaiba ang mundo, pero iisa ang direksyon ng mga puso. Walang tasiguraduhan sa pagitan nating dalawa, Elmer. Mahinang wika ni Isabel. Pero kung may makina kang kaya mong buuin ng walang manual, baka pwedeng subukan nating buuin to kahit wala rin tayong gabay. Napatawa si Elmer. Isa pa yon sa hindi ko inaasahan sa buhay na isang araw ang makina't puso ko parehong ikaw ang magpapagana. Sa paglubog ng araw, habang ang paliparan ay tahimik na muli at ang mga eroplano ay natutulog sa init ng metal, dalawang taong minsang naging dayuhan sa isa't isa ay nagpasya. Hindi para magsimula ng relasyon, kundi para magbigay ng pagkakataon sa isang bagong anyo ng koneksyon. Isa na hindi base sa estado, sa edukasyon o sa yaman, kundi sa katotohanang minsan, kahit sirang sistema, kayang paandarin ng tamang tao. Isang linggo matapos ang matagumpay na test flight at ang emosyonal na pag-uusap nila ni Isabel, tila nanumbalik ang katahimikan sa paligid ni Elmer. Ngunit sa loob niya, may bagong bagabag, hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa isang tanong na hindi niya masagot. Ano na ang susunod? Umaga noon nang tumanggap siya ng tawag mula sa isang foundation na nakabasa ng artikulo tungkol sa kanya sa isang international tech magazine. Na-feature kasi ang kanyang prototype sa isang artikulo na pinamagatang Ingenious Inventions by Unsung Minds. Isa sa mga board members ay isang Filipino-American engineer na nagtatrabaho para sa isang kilalang aeronautics company sa Singapore. Elmer Lopez, this is Dr. Miguel Castañeda. I've read your story, impressive work. We're offering you a full scholarship and development grant under our Alternative Innovation Program. Sabi ng boses sa kabilang linya. Po, scholarship? Halos hindi makapaniwala si Elmer. Yes, it's for non-degree inventors and builders. You'll be based in Manila for a year, then transition to Singapore if you meet the program standards. Hindi agad nakasagot si Elmer. Hindi niya alam kung ito ba ang sagot sa matagal na niyang pangarap o simula ng paglayo sa mundo kung saan nagsimula ang lahat. Kinagabihan, habang pinapakain niya si Aling Cora sa ospital, tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Naramdaman niyang may gustong itanong ang ina. Ano na naman niyang iniisip mo, anak? May alok po sa akin, Nay. Scholarship. Trabaho rin sa Manila. Tapos Singapore raw kung makapasa. Po, hindi ba matagal mo nang pinapangarap yan? Opo. Bakit parang mabigat sa dibdib mo? Tumingin si Elmer sa matang ina. Kasi Nay, kung aalis po ako, sino mag-aalaga sa inyo? At si Ma'am Isabel. Napangiti si Aling Cora at hinawakan ang kamay niya. Elmer, anak, noona pa lang, alam ko nang hindi para dito lang ang talino mo. Kung dito ka lang palaging mag-aayos ng tricycle at lumang generator,
Masasayang ang utak mong pinamana pa ng tatay mo. Huwag mo akong alalahanin, marami na akong pinagdaanan. Pero gusto kong makita kang umaalis hindi dahil tumatakbo ka, kundi dahil handa ka ng lumipad. Kinabukasan, nagdesisyon si Elmer. Tinanggap niya ang alok. Ngunit bago siya tuluyang bumiyahe patungong Maynila, isang mahirap na usapan pa ang kailangang harapin. Kay Isabel, hinanap niya ito sa hangar, ngunit wala roon. Sinundan niya sa main office, pero ayon sa secretary, nasa field inspection daw si Isabel sa isang expansion project. Gabi na siya nakahabol sa bahay nito, isang rest house na nasa likod ng runway. Nang kumatok siya, si Isabel mismo ang nagbukas ng pinto, suot ang simpleng damit pantulog at may hawak na tasa ng tsa. "Elmer?" Tanong nito, bahagyang nagulat. "Ma'am, kailangan ko po kayong makausap." "Pasok ka." Tahimik silang naupo sa isang maliit na beranda na tanaw ang mga ilaw sa dulo ng runway. Ilang minuto silang walang imik hanggang sa siya na ang unang nagsalita. "Ma'am, aalis na po ako." Hindi umimik si Isabel pero bahagyang gumalaw ang kilay niya. "May scholarship pong inalok para sa mga katulad kong hindi nakatapos pero may kakayahan. 1 taon po sa Maynila. Kung makapasa, tuloy na po sa Singapore." Tumango lang si Isabel. "Kailan ang alis mo?" 2 linggo mula ngayon." Tahimik pa rin si Isabel. Ngunit sa mata nito, tila may binabaklas na pader. Isang pader na matagal nang hindi niya inaakalang babalik. "Anong gusto mong sabihin ko, Elmer? Congrats? Good luck?" Hindi makasagot si Elmer. "Hindi ko po alam. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo, salamat. Sa lahat ng tulong, sa tiwala, sa oportunidad, at sa lahat ng hindi niyo sinabi pero ipinakita." Tumayo si Isabel, lumapit sa kanya at tinitigan siya sa mata. "Alam mo, Elmer, kung may ibang babae lang akong pinapaniwala ang hindi ako iiwan, baka hiniling kong manatili ka. Pero hindi ako ganung babae. Hindi ako humihiling. Pero gusto kong malaman mo, hindi mo kailangang piliin ako. Piliin mo ang sarili mo. Hindi po kayo naging istorbo. Kayo po ang isa sa mga dahilan kung bakit handa na akong umalis. Dahil pinatunayan yung may mga taong marunong tumingin ng pantay." Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa gabing iyon, wala nang halik, walang yakap, walang pangako, tanging respeto, tanging katapatan, at isang damdaming hinayaan lang mabuhay sa tamang oras, sa tamang layo. 2 linggo ang lumipas. Sa araw ng kanyang pag-alis, binisita ni Elmer ang repair shop sa huling pagkakataon. Naroon pa rin ang mga lumang tools ng kanyang ama, ang mga blueprint, at ang sirang electric fan na ginamit niya para sa prototype. Habang isinasakay niya ang bag sa sasakyan na susundo sa kanya, may dumating na black SUV. Bumaba si Isabel, bitbit ang isang maliit na kahon. "Bago ka umalis, may gusto lang akong ibigay," aniya. Binuksan ni Elmer ang kahon. Isang maliit na plaque ang laman nito, may nakaukit na "Para kay Elmer Lopez," ang lalaking nagpagana sa sirang eroplano at sa puso ng isang bilyonarya. Napangiti si Elmer. "Salamat po, ma'am. Wala akong hihilingin, pero kung balang araw matapos mong lumipad, maisipan mong bumalik, bukas pa rin ang runway." Ngumiti siya, tumango at sumakay na sa sasakyan. Habang papalayo ang kotse, tanaw ni Isabel ang unti-unting paglikit ng binatang minsan ay minamaliit, ngayoy tinatangi. At sa kanyang puso, alam niyang sa pagitan nila, ang paglayo ay hindi pagkalimot. Ito'y bahagi ng pagbubuo at pagbalik kung tadhana ay papayag. 3 taon ang lumipas. Sa loob ng panahong iyon, hindi naging madali ang mga pinagdaanan ni Elmer. Nung unay nanibago siya sa syudad, sa gulo, sa init ng politika sa larangan ng agam, sa kulturang mas pinahahalagahan ang diploma kaysa sa talino. Ngunit dahil sa dedikasyon at sa mga alaala ng amang nagturo sa kanya ng bawat turnilyo at circuit board sa kanilang lumang shop, napagtagumpayan niya ang bawat hamon. Sa ilalim ng Alternative Innovation Program sa Maynila, nagtapos siya bilang isa sa mga pinakamahuhusay sa klase. Sa 2nd taon, inilipad siya sa Singapore upang sumailalim sa mas malalim na immersion training
sa isang aviation lab na kilala sa buong mundo. Doon niya mas lalo pang nahasa ang galing sa engineering at pagdidisenyo ng fuel-efficient turbines at alternative propulsion systems. Mula sa anak ng mekaniko sa Visayas, naging kinatawan siya ng Pilipinas sa iba't ibang tech forum sa Asia. Ngunit kahit gaano karami ang naabot, sa gabi-gabi ng kanyang pag-uwi sa maliit na apartment sa Singapore, hindi niya mapigilang maalala ang repair shop nila, ang ospital na pinanggalingan ng ina at ang hangin sa tapat ng paliparan kung saan unang umikot ang gulong ng jet dahil sa kanya. At higit sa lahat, hindi niya makalimutan ang babaeng bilyonarya na minsang bumago ng takbo ng kanyang buhay sa isang biro, si Isabel Aizon. Samantala sa Pilipinas, si Isabel ay lalo pang lumawak ang impluwensiya sa larangan ng aviation. Ang Aizon Aviation Holdings ay nagbukas ng mga regional training centers at nagsimula na ring tumanggap ng scholars mula sa mahihirap na probinsya. Isang adhikaing nagsimula matapos niyang makilala si Elmer. Maraming nagulat sa pagbabagong ito. Ang dating kilalang istriktang negosyante, ngayoy tumutulong na sa mga taong tulad ng minsan niyang minamaliit. Hanggang isang araw, isang imbitasyon ang dumating kay Elmer. Ito ay para sa ASEAN TechCon, isang international aviation convention na gaganapin sa Maynila. Isa siya sa mga invited speaker upang ibahagi ang kanyang journey mula sa garage to global. Ngunit may isang panalang nakatayo sa listahan ng mga panelist. Isabel Aizon, CEO ng Aizon Aviation, key speaker sa panel ng Sustainable Private Jet Systems. Pagdating niya sa Pilipinas, agad siyang inasikaso ng organizers. Isang araw bago ang panel, nagkaroon ng welcome dinner ang lahat ng mga panauhin. Sa loob ng ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati, nagsimula ng magsidatingan ang mga negosyante, innovator at engineers mula sa iba't ibang bansa. Tahimik lang si Elmer sa isang mesa sa sulok habang nagkakape. Mas gusto niyang obserbahan ang paligid kesa sa makipagkamayan hanggang sa may boses na pamilyar sa kanyang likuran. Hindi ko akalaing pupunta ka talaga. Paglingon niya, naroon si Isabel. Suot ang isang simpleng navy blue dress, may hawak na wine glass, at ang postura, bagamat formal, ay mas lumambot na kesa noon. Hindi ko rin po inakalang imbitado kayo. Biro ni Elmer. Sa totoo lang, ako ang nagrekomenda na isama ka sa speaker list, sagot ni Isabel. Hindi nila alam na kilala kita. Gusto ko lang marinig ka sa entablado, hindi bilang mekaniko, kundi bilang innovator. Umupo si Isabel sa tabi niya. Panandali ang katahimikan, saka siya muling nagsalita. Kumusta na ang Singapore? Balita ko may sarili ka ng kumpanyang binubuo doon. Tumango si Elmer. Oo, maliit pa lang, pero tinutulungan akong buuin yung unang hybrid propulsion prototype na binisenyo ko noong nasa training pa ako. Pangarap ko kasi mafatulong din sa mga regional airlines sa Pilipinas. Yung matakayanan ng probinsya ang sariling airlink nila. Kung kailangan mo ng investor, alam mo kung sino ang pwedeng lapitan. Nakangiting wika ni Isabel. Hindi ba conflict of interest yan? Sagot ni Elmer na may biro. Conflict of history lang siguro. Tugon ni Isabel. Pero seryoso Elmer, ang dami kong natutunan simula nang umalis ka. Ang daming kailangang ayusin, hindi lang sa negosyo, kundi sa sarili ko. Tumingin si Elmer sa kanya. Nagbago ka, at ikaw din. Pero hindi lahat ng pagbabago ay paglayo. Minsan, yun ang paraan para sa tamang paglapit. Sabi ni Isabel. Hindi na sila muling nag-usap pa ng mahaba noong gabing iyon. Ngunit sa bawat tingin nila sa isa't isa habang nasa iisang ballroom, may katahimikang nagsasabi, hindi pa tapos. Kinabukasan, sa harap ng daan-daang delegado, umakyat si Elmer sa entablado. Habang nagsasalita tungkol sa kanyang journey, hindi niya maiwasang mapalingon sa audience. Doon niya nakita si Isabel nakaupo sa unahan, tahimik lang na nakikinig. Alam niyo po, hindi lahat ng aral ay nanggagaling sa loob ng unibersidad. Minsan,
nanggagaling yan sa lumang diary ng tatay mong mekaniko o sa sirang eroplano na akala mong wala ng pag-asa at minsan sa isang taong nagsabing, pakakasalan kita kung mapagana mo ito. Tumawa ang audience, ngunit si Isabel hindi tumawa. Mumiti siya, mariin, puno ng alaala. Tila iyon ang kumpirmasyon na kahit matagal ang lumipas at kahit nagbago ang mundo sa pagitan nila, hindi pa rin nabura ang pinagsamahan. Sa pagtatapos ng convention, naglapit muli ang landas nila. May flight ka na ba pabalik ng Singapore? Tanong ni Isabel habang hawak ang isang folder. Sa linggo pa, may ilang meetings pa ako rito. Ang ganon? Baka gusto mong samahan ako bukas. May event kami sa bagong scholarship center sa probinsya. Gusto ko sanang ipakilala ka bilang inspirasyon. Sure, sagot ni Elmer. Saka masarap din bumalik sa probinsya paminsan-minsan. Doon nagsimula ang lahat. Tiningnan siya ni Isabel. Saglit na nagbiro. Baka doon din nating tuluyang tapusin ang matagal na nating prototype. Hindi sumagot si Elmer. Tumawa lang siya at sa kanyang mata, may sinag ng pangunawa at pagbabalik. Maaaring hindi pa iyon ang oras para sa formal na sagot. Pero malinaw ang isa, ang muling pagkikita nilang iyon ay hindi aksidente. Ito'y pagpapatuloy, isang yugto na matagal na nilang hinihintay. Maganda ang sikat ng araw nang lumipad patungong Bicol sina Elmer at Isabel sakay ng isang maliit na private plane. Ang event na pinuntahan nila ay para sa inauguration ng ASON Aviation Technical Scholarship Center, isang bagong paaralan na layuning bigyang lakas ang mga kabataan sa probinsya na gustong matutong mag-ayos at magdisenyo ng mga eroplano kahit walang pera o diploma. Si Elmer ang itinampok na guest of honor, isang ehemplo ng kwento ng tagumpay mula sa wala. Mainit ang pagtanggap sa kanya. May mga plakard, tawanan at mga batang estudyanteng puno ng pag-asa sa mata. At habang kinakausap niya ang mga ito sa entablado, naramdaman niyang parang bumalik siya sa sarili niyang kabataan. Doon sa likod ng lumang repair shop nila sa Visayas, habang binubuksan ang isang sirang generator at pinapagana gamit lang ang lumang diagram ng ama niya. Pagkatapos ng event, habang nakaupo sa isang tahimik na sulok ng training center, lumapit si Isabel, bit-bit ang 2 baso ng kape. Parang ibang tao ka ngayon, ani niya habang inaabot ang isang tasa. Hindi lang siguro ako ang nagbago, sagot ni Elmer. Pati yung mundo ko. Ngumiti si Isabel. Salamat sa pagpunta. Hindi ko alam kung paano ko maisasagawa to kung hindi ka kasama. Ngunit sa gitna ng magandang araw na yon, may dumarating palang panganib. Sa Maynila, isang dating kakilala ni Elmer ang muling gumalaw sa likod ng mga entablado, si Engineer Mauricio Valerio. Matapos masibak sa ASON Aviation, nagtago ito sa anino ng mga competitor companies at unti-unting binalikan ang mga koneksyon sa industriya. Ngunit ang matinding kirot na naiwan sa anyang pagkatao ay ang katotohanang pinalitan siya sa mata ni Isabel ng isang mekanikong walang degree, si Elmer Lopez. Nagulat na lang si Elmer nang makatanggap ng tawag kinabukasan mula sa isa sa kanyang kaibigang engineer sa Singapore. Elmer, may usap-usapan dito. May naglabas ng blog article online. Sinabing yung prototype system mo raw para sa auxiliary engine ay kahawig ng patented design na inapply ng isang independent Filipino engineer 5 years ago. Naglabas? Sino? Tanong ni Elmer. Bakas ang taba sa tinig. Hindi pa malinaw, pero may pinapakalat na PDF ng comparative diagram. Medyo delikado to, lalo't may pending investor deal ang kumpanya mo. Agad na bumalik si Elmer ng Maynila. Pagkababa pa lang ng eroplano, sinalubong na siya ng sekretary ng Singaporean investors. Sir, we need clarification. This IP infringement claim could jeopardize the whole partnership. Pinag-aralan ni Elmer ang dokumento at laking gulat niya nang makita ang diagram na ginagamit laban sa kanya.
ang dating sketch mula sa diary ng kanyang ama. Ngunit sa bersyon ng PDF na ipinakalat, tinanggal ang petsa at pinalitan ng pangalan bilang submitted draft by M. Valerio. Napamura siya sa loob ng isipan. Si Valerio, alam niyang hindi siya basta-basta makakapagsampa ng kaso. Pero hindi siya papayag na wasakin ng kasinungalingan ang pangarap na itinayo niya mula sa sakripisyo ng kanyang ama. Agad siyang nagtungo sa archive ng foundation sa Singapore kung saan unang nascan ang diary ng kanyang ama. Doon ay nahanap niya ang orihinal na kopya ng pahina, may petsa at pirma ng ama niya, isang matibay na ebidensya. Kinabukasan, sa harap ng press conference ng mga PEC developers, humarap si Elmer sa entablado upang sagutin ang issue. Maraming salamat po sa inyong lahat na narito ngayon. May lumabas pong akusasyon na ang system prototype ko ay hindi orihinal. Gusto ko lang pong linawin na ang design na ito ay galing sa diary ng aking yumaong ama, Hector Lopez, isang dating military mechanic noong dekada 80. Nasa harapan ko ngayon ang orihinal na pahina, nakapetsa noong 1983. Isang bagay na hindi kayang kopyahin ng sinuman, kahit gaano siya kahusay magsinungaling. Ipinalabas sa screen ang scanned copy ng diary, pati ang ilang litrato ng lumang repair shop nila na may mga sketch sa pader, sapat upang patunayan ang pinanggalingan ng konsepto. Sa gilid ng hall, nakaupo si Isabel, tahimik lang ngunit mariing nakatitig sa bawat salita ni Elmer. Kasama niya ron si Dr. Miguel Castañeda, ang head ng Singaporean Innovation Group. Ito ang dahilan kung bakit ko siya pinili, ani Dr. Castañeda, hindi lang dahil sa talino niya, kundi sa ugali niyang hindi kailanman susuko sa tama. Samantala, sa isang maliit na opisina sa Quezon City, si Valerio ay napatulalang nanonood ng live stream. Sa isang iglap, ang planong paninira ay naglaho. Sa halip na mapahiya si Elmer, mas lalo pa itong pinapurihan. Hindi na siya makagalaw. Ang dating kinaiinisan niyang mekaniko, ngayon ay pinapalakpakan na ng buong industriya. Kinagabihan, habang nasa rooftop ng isang building kung saan ginanap ang closing dinner ng tech conference, lumapit si Isabel kay Elmer na nooy nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Alam mo, ang dami ko nang napagdaanan sa negosyo. Pero ngayon lang ako naniwala sa isang bagay. Hindi sapat na ikaw ang may-ari ng kumpanya. Dapat may puso ka ring ipinaglalaban. Tumingin si Elmer sa kanya. Yun ang natutunan ko sa iyo, ma'am. Hindi lang ako ang nagbago. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Isa ka na sa mga taong di ko kayang tawagan sa apelyido lang. Nagngitian sila at sa malamig na simoy ng hangin sa taas ng siyudad, may bagay silang kapwa na intindihan na ang laban para sa pangalan, para sa prinsipyo at para sa dangal ay hindi kailanman madali. Pero laging sulit kung ang kabayaran ay hindi lang tagumpay, kundi kapayapaan ng loob. Matapos ang matagumpay na press conference at ang biglaang pagsabog ng simpatya mula sa publiko, akala ni Elmer ay tapos na ang lahat. Ngunit hindi ganoon kadali ang paglilinis ng pangalan sa mundong puno ng papeles, abogado at teknikalidad. Bagaman pinatunayan na niya sa mata ng publiko ang katotohanan, ang mga investor, stakeholders at ilang opisyal sa industriya ay nangangailangan pa rin ng formalidad, ng legal na dokumento at opisyal na rekognisyon. Kinaumagahan, nakatanggap siya ng tawag mula sa opisina ng Department of Trade and Industry. Mr. Lopez, nais naming makipagpulong. May dumating po kasing reklamo na kailangan ninyong saguting formal, lalo't may intellectual property case na isinampa sa inyo ni Gustavong Mauricio Valerio. Ani ng tinig sa kabilang linya. Sinampa talaga niya? Bulong ni Elmer. Nanginginig ang kamay habang hawak ang telepono. Opo, ngunit maaari ninyong ipresenta ang inyong ebidensya. Kung maaari, dalhin niyo po ang orihinal na diary at kung meron kayong witness o legal counsel, mas mabuti. Agad niyang tinawagan si Isabel. Nabalitaan ko, sabi ni Isabel sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala. May kilala akong abogado, isang IP lawyer.
Siya rin ang dating in-house legal namin. Kakampi mo siya. 2 araw ang lumipas at sa harap ng conference table ng DTI, naroon si Elmer kasama ang abogado ni Isabel. Sa kabilang dulo, si Engineer Valerio, malinis ang suot, naka-necktie, may dala ring abogado at isang dokumentong sinasabing patent file. Tahimik ang umpisa ng pagpupulong. Mr. Valerio, you are claiming na ang auxiliary override system na ginagamit ni Mr. Lopez ay kapareho ng in-apply niyong design? Tanong ng moderator. Opo, I filed it 3 years ago under my name, pero hindi ko pa ito na ilalabas dahil ongoing ang development. Kaya't laking gulat ko nang makita ko sa media ang ginamit niyang system. Halos pareho sa akin, sagot ni Valerio. Tila may kumpiyansa. Ngunit kalmado ang abogado ni Elmer. May kopya ba kayo ng notarized design sketch? Or any signed time-stamped copy prior to your filing? Inabot ng kampo ni Valerio ang papel. Ito po, Patent Application File 2020. Tahimik si Elmer. Ngunit nang siya na ang pinagsalita, inilabas niya ang diary ng ama, ang orihinal. Hinayaan niyang amuyin ito ng mga tao sa paligid, ang lumang papel, ang lumat kupas na tinta, at higit sa lahat, ang petsa, 1983. Ang design po ng auxiliary system na ginagamit ko ay hango sa diary ng tatay ko, si Hector Lopez. Dati siyang military aviation mechanic. Dito po sa pahinang ito, makikita ang manual drawing ng prototype. May petsa, may pirma, at ito po ang buong dokumento na ilang beses nang ipinakita sa media at nascan ng Singaporean Aviation Archive. Tahimik ang lahat. Kami na o ang bahalang mag-verify sa authenticity ng dokumento, wika ng opisyal. Pero sa ngayon, ito po ang una naming nakitang orihinal at may petsang mas nauna kaysa sa aplikasyon ni G. Valerio. Napailing ang abogado ni Valerio. But the concept is not entirely unique. There are variations in design. Tumayo si Elmer. Unang beses na siya ang nagsalita ng may lakas ng loob. Hindi ko kailanman sinabing ako ang inventor ng auxiliary system. Ang akin pong ginawa ay pagbuo ng prototype mula sa lumang konsepto ng tatay ko, gamit ang makabagong materials at simplified mechanics. Kung iyan ang pasihan ng intellectual theft, lahat tayo dito ay magnanakaw, dahil lahat tayo ay humugot sa mga nauna sa atin. Ang ipinaglalaban ko ay hindi pagmamay-ari kundi katotohanan. Tahimik si Valerio. Sa unang pagkakataon, nakita siya ni Elmer na hindi mapakali. Lumulubog ang katawan sa upuan. Tumatango lang sa bawat batikos ng batas at ebidensya. Ilang araw ang lumipas, lumabas ang opisyal na desisyon. There is no basis for the IP claim filed against Mr. Elmer Lopez. Further, the documents provided by Mr. Lopez are deemed authentic and legally time-stamped. Kasabay nito, nagsimulang bumalik ang tiwala ng mga investor. Nagpadala ng liham ng intensyong magpatuloy ang kumpanya sa Singapore. Ang ilang malalaking kumpanya sa Southeast Asia ay nagpadala ng interes para makipag-collaborate. Si Dr. Castañeda, ang kanyang mentor, ay lumipad pa mula Singapore para personal na makipagkamay. Napahanga mo kami, Elmer. Hindi lang sa gawa mo, kundi sa prinsipyo mo. Ngayon, gusto ka naming gawing global ambassador ng programa. Sa headquarters ng Aeson Aviation, isang simpleng seremonya ang isinagawa. Doon ay formal na pinasinayaan ang scholarship fund na pinangalan kay Hector Lopez, isang programang para sa mga anak ng ordinaryong mekaniko, technician na nais makapasok sa larangan ng aviation technology. Nasa gitna ng entablado si Elmer habang nagbibigay ng talumpati. Suot niya ang simpleng polo na may logo ng sarili niyang startup. Ngunit ang puso niya ay puno ng pasasalamat. Hindi ko po alam kung paano ako napadpad sa harap ng mga taong dati imposible lang sa imahinasyon ko. Pero ang tiyak ko po, ang lahat ng to ay nagsimula sa isang lumang diary. Sa kwento ng isang lalaking tahimik lang sa likod ng makina, ngunit buong buhay nagsumikap para sa anak niyang makakalipad balang araw.
Mula sa likod ng mga upuan, nandoon si Isabel. Tahimik na nakaupo, walang flash, walang kamera sa harap niya, ngunit may luha sa gilid ng mata. Sapagkat alam niyang sa laban na yon, hindi lang si Elmer ang nagtagumpay, kundi pati ang paniniwala niyang minsang nabigo sa buhay. Ngunit ngayoy muling binuhay ng isang lalaking hindi takot ipaglaban ang totoo. Sa kabila ng pagkilalang natanggap ni Elmer mula sa industriya, sa media at sa iba't ibang grupo ng innovator, hindi pa rin siya lubos na panatag. Habang mas lumalawak ang tagumpay niya sa larangan ng teknolohiya, mas nararamdaman niyang lumalayo siya sa personal na tahimik at simpleng buhay na minsan niyang pinangarap. At higit sa lahat, nararamdaman niyang lamat sa pagitan nila ni Isabel. Isang distansyang hindi dulot ng pisikal na layo, kundi ng mga hindi nabigkas na tanong at pagdududa. Isang gabi, matapos ang isang dinner meeting kasama ang mga investor, lumapit sa kanya si Isabel sa labas ng hotel ballroom. Nasa veranda sila, tanaw ang ilaw ng Maynila at naroon ang katahimikang tila nagpapabigat sa pagitan nila. Elmer, mahinang bungad ni Isabel. Napapansin kong madalang ka nang magparamdam. Nagkibit balikat si Elmer. Tahimik na sinipsip ang malamig na tubig mula sa baso niya. Marami lang pong inaasikaso. Huwag mo na akong tawaging po. Hindi na tayo mga estranghero, sagot ni Isabel. Ano bang nangyayari? Tumingin si Elmer sa kanya. Sa mga mata nito ay naroon pa rin ang respeto, pero parang may tinatago. Hindi ko alam kung saan ba ako nakapwesto sa buhay mo ngayon, sagot niya. Hindi ko alam kung bahagi pa ako ng araw-araw mo o naging parte lang ako ng nakaraan mong gustong buwagin. Napahinga ng malalim si Isabel. Elmer, hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi ko rin naman hinihingi na ilaan mo lahat ng oras mo sa akin. Pero sa dami ng ginagawa ko ngayon, minsan naiisip ko kung ako ba talaga yung kailangan mo. Kasi kung ako yung dati mong hinanap, yung mekanikong galing sa probinsya na walang pangalan, baka hindi na siya yung kaharap mo ngayon. Tiningnan siya ni Isabel ng diretsyo. Kaya nga kita minahal, Elmer, hindi dahil sa simpleng buhay mo, kundi dahil sa tibay mong tumayo kahit inaapakan ka. Pero ngayong nasa itaas ka na, parang ikaw na ang ayaw tumingin sa akin. Hindi agad nakasagot si Elmer. Ramdam niyang may bigat sa bawat salita ni Isabel at ayaw niyang dagdagan pa iyon. Sa halip, tumalikod siyang saglit saka nagsalita. Alam mo ba ang totoo? Natatakot ako. Sa ano? Sa pagbagsak. Kasi ngayon lang ako narating ng ganito kataas. Ngayon lang ako pinakinggan. Ngayon lang ako binigyan ng respeto ng mga taong dati tumatawa lang sa pangalan ko. At sa lahat ng ito, ikaw lang ang tanging bahagi na ayokong mawala. Lumapit si Isabel. Inilagay ang kamay sa balikat niya. Elmer, hindi kita ginustong mahalin dahil kailangan mo ako. Minahal kita kahit ayaw mong aminin. At ngayong narito ka na, hindi mo kailangang iwan ang sarili mo para lang manatili sa taas. Pwede kang bumaba kung yun ang kailangan para maalala mo kung sino ka. Tumango si Elmer at sa gabing yon, sa ilalim ng kalmadong langit ng syudad, pareho nilang naisip na hindi sapat ang pagkakaintindihan. Dapat ay pagpipili ang araw-araw, ngunit hindi laging madaling gawin yon. Ilang linggo ang lumipas. Abala si Elmer sa pagtayo ng sariling innovation hub sa Visayas, isang hybrid engineering center na pagsasaniban ng old-school mechanical learning at modern AI-assisted engineering. Habang si Isabel naman ay patuloy na lumilibot sa iba't ibang branch ng Ason Aviation upang pangasiwaan ang bagong set ng scholars at trainees. Dahil sa dami ng ginagawa, bihira na silang magkita. Umaabot minsan ng 2 linggo bago magkausap. At kahit mayroon silang mga video call, hindi na rin katulad ng dati. Wala na ang mahabang kwentuhan. Palitan na lang ng updates, ng schedule, ng balita. Isang araw, habang nasa gitna ng training si Elmer para sa mga bagong scholars, may natanggap siyang mensahe mula kay Isabel. Pwede ba kitang makita mamayang gabi? Nagkita sila sa isang maliit na restobar sa Tagaytay. Walang media, walang entourage, simpleng hapunan lang. Tahimik ang simula. Pareho silang nagkunwaring pagod sa trabaho.
hanggang sa napuno na ng katahimikan ang espasyo sa pagitan nila. Elmer, ani ni Isabel, may tanong ako. Ano yon? Sa dami ng nagbago sa'yo, handa ka pa rin bang makipagrelasyon sa isang babaeng kagaya ko? Mas matanda, mas matapang, mas komplikado kaysa sa mga babae sa paligid mo ngayon. Napangiti si Elmer, ngunit may lungkot sa mata. Ang totoo, hindi ko kailanman nakita ang sarili ko na may ibang babae. Ikaw lang talaga. Pero minsan naiisip ko rin kung masyado na bang magkaiba ang mga mundo natin ngayon. Ang tanong, gusto mo pa bang pangtagpuin yung dalawang mundong yan? Tumayo si Elmer mula sa upuan niya, lumapit sa gilid ni Isabel at humawak sa kamay nito. Hindi ko na alam kung anong magiging sagot ko bukas o sa mga darating pang buwan. Pero ngayong gabi, gusto ko lang sabihin na kahit gaano kalayo ang narating ko, ikaw pa rin yung tahanang gusto kong balikan. Napaluha si Isabel. Sa wakas, isang bagay ang malinaw. Maaaring hindi pa nila alam kung anong tatahakin, pero pareho silang ayaw magbitaw. At sa gabing iyon, habang ang malamig na simoy ng hangin ay yumayakap sa dalawa, nagpasya silang muling subukan. Hindi para patunayan na kaya nila, kundi para sabay nilang harapin ang posibilidad ng pagkakamali at ng panibagong simula. Muling bumalik sa probinsya si Elmer para sa soft launch ng kanyang pinapangarap na innovation hub. Sa paglipas ng mga buwan, dumami ang mga kabataang nais matuto ng mechanical engineering at aeronautics gamit ang hybrid na sistema, isang pagsasanib ng makaluma at makabagong paraan ng pag-aaral. Pero habang umaani siya ng tapuri sa kanyang larangan, may hindi inaasahang balitang gumambala sa tahimik niyang mundo. Si Damian, ang lalaking dati halos pinatay siya sa padyak at paghamak, ay muling nagparamdam. Napabalitang isa ito sa mga finansier ng kompetisyong kumpanya ng aviation parts sa Cebu. At higit pa roon, ginagamit ni Damian ang koneksyon nito upang lasunin ang reputasyon ni Elmer sa ilang supplier at investors. Unti-unting naramdaman ni Elmer ang epekto. May ilang kontrata ang biglang umatras, may mga partner na naging malamig, at ang mga dating bukas palad sa tulong ay naging mailap. Elmer, kailangan nating kausapin ang legal team, mungkahi ni Isabel nang maabutan niyang tahimik si Elmer sa veranda ng kanilang bagong opisina. Alam kong si Damian ito. Nakita ko ang pangalan niya sa listahan ng board ng kumpanyang pumalit sa isa sa mga suppliers natin. Napabuntong hininga si Elmer. Akala ko tapos na ang bangungot na yon. Ang mga taong may galit sa mundo, hindi madaling kalimutan ang tingin nilang kahihiyan. At alam mo naman, si Damian hindi matanggap na natalo siya. Muling bumalik sa alaala ni Elmer ang araw ng unang engkwentro nila ni Damian sa hangar, kung paanong ipinahiya siya nito at sinaktan. Noon, wala siyang lakas para lumaban. Pero ngayon, hindi na siya yung dating lalaking inaalipusta. Ngunit sa kabila ng kapangyarihan niyang pwedeng gamitin, pinili pa rin ni Elmer na dumaan sa tamang proseso. Ayaw niyang gumanti gamit ang parehong paraan ng taong naging dahilan ng takot niya noon. Isang araw, habang nasa conference sa Makati si Elmer kasama ang ibang innovators, pinatigil ng MC ang programa para bigyang daan ang isang urgent announcement. Laking gulat ng lahat nang makita sa screen ang isang leaked video. Si Damian, kasama ang ilang tauhan nito, ay nahuling kinukuhanan ng under-the-table deal mula sa isang kilalang supplier. Pati ang pangalan ni Elmer ay nabanggit sa usapan. Alam mo naman yun si Elmer, hindi marunong makisama, gusto lahat legal. Sa panahon ngayon, hindi ka uunlad sa kakabanal, ani Damian sa video. Kasunod ang hagikgikan ng mga kasabwat. Nag-ingay ang buong venue. Ang mga dati nagdududa sa integridad ni Elmer ay tila napako sa upuan. Biglang may lumapit na reporter sa kanya sa audience. Sir Elmer, may komento po kayo sa video na ito? Tahimik muna si Elmer. Ramdam niya ang init sa batok. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng panahong nilabanan niya
para makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Muli niyang naramdaman ang pait ng mga panahong pinagsabihan siyang wala siyang mararating. Wala po akong intensyong magdiwang sa kapahamakan ng iba. Pero sa mga panahong ito, pinapatunayan lang na may saysay ang tahimik na pakikibaka, ang integridad at ang paninindigan. Sagot niya, palakpakan. Maging ang mga kasamahan sa industriya ay lumapit upang ipahayag ang paghanga sa kanyang pagtitimpi. At mula sa araw na yon, muling nabuhay ang pagtitiwala ng mga investor sa kanya. Ang mga umatras, bumalik. Ang mga dating nagduda, ngayon ay lumalapit upang makipagsanib puwersa. Pagbalik ni Elmer sa probinsya, sinalubong siya ng buong Innovation Hub staff ng palakpakan. Ilang scholars ang lumapit sa kanya. May ilan pang nagsabing siya ang inspirasyon nila para magpatuloy sa pag-aaral kahit wala silang panggastos. Sir Elmer, ani ng isa sa mga estudyante, salamat po kasi pinili niyong maging matino sa mundong puno ng daya. Kung hindi dahil sa inyo, baka akala ko normal lang ang mandaraya. Lumapit si Elmer, hinawakan ng balikat ng binata at tumango. Hindi madaling maging tapat. Pero hindi mo kailangang marumi para lang magtagumpay. Sa gabing yon, habang nasa rooftop siya ng building, dumating si Isabel. Bitbit nito ang 2 tasa ng kape. Tahimik silang umupo sa tabi ng isa't isa. Hindi mo siya siniraan, Elmer. Kahit pwede mo, hindi ko kailangang gawin ang ginawa niya. Mas gusto kong magtagumpay dahil sa sipag, hindi sa paninira. Napangiti si Isabel. Yan ang dahilan kung bakit kahit ano pa ang mangyari, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Nagkatitigan sila. Walang halik, walang yakap, pero may kasunduan sa mata na sa kabila ng lahat, nanatili silang totoo sa sarili at sa isa't isa. Habang pinapanood ni Elmer ang liwanag ng mga poste sa paligid ng kanyang pinaghirapang Innovation Hub, alam niyang ito na ang bunga ng pagtitimpi ng tahimik na paghihiganti na ginamitan ng prinsipyo imbes na galit. Hindi ito matatamis na tagumpay, pero ito ay tunay. At minsan, yun ang higit na mahalaga. Nakatayo si Elmer sa tapat ng isang private hangar na bagong itinayo malapit sa gilid ng lumang paliparan. Habang nilalanghap niya ang preskong simoy ng hangin, natanaw niya ang eroplano na siya mismo ang nagdisenyo at tumulong buhayin mula sa pagiging lumang kalawangin. Sa ibabaw nito, isang malaking banderang puti ang nakakabit. May nakasulat, pag-ibig na lumipad mula sa lupa hanggang sa himpawid. Halos hindi makapaniwala si Isabel habang binabasa iyon. Ikaw ba ang may pakana nito, Elmer? Tanong niya habang dahan-dahang nilalapitan ang binata. Tumango si Elmer. Sabi ko noon, pag napagana ko ang eroplano, papakasalan mo ako. Hindi ko lang alam na totoo pala sa iyo yun. Ngumiti si Isabel, may luha sa gilid ng kanyang mata. Ang totoo, noon pa lang, kahit hindi mo pa naaayos ang eroplano, ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay. Pero pinili kong subukan ka. Gusto kong malaman kung gaano ka katotoo sa mga pangarap mo, sa mga salita mo at higit sa lahat, sa pagmamahal mo. Lumapit si Elmer, marahang kinuha ang kamay ng dalaga. Hindi lang eroplano ang inayos ko, Isabel. Inayos ko ang sarili ko. Sa bawat piyesang inangkop ko sa lumang makina, natutunan ko na ang tibay ay hindi lang sa materyales, kundi sa paninindigan. Nagsimula nang tumugtog ang malambing na musika sa paligid. Dumarating ang mga piling bisita, mga kaibigan nilang kapwa-inhinyero, ilang scholars mula sa Innovation Hub, pati na rin ang mga taong minsan ay hindi naniwala kay Elmer. Pero ngayoy naroon upang saksihan ang bunga ng kanyang pagpupunyagi. Wala silang grandeng altar, walang magarang simbahan. Ang mismong eroplano ang nagsilbing simbolo ng kanilang pag-iisang dibdib. Isang pagsasama na itinayo hindi sa payamanan kundi sa pangarap, pawis at tiwala. Dito tayo ikakasal, Isabel, ani Elmer habang binubuksan ang pinto ng eroplano. Dito nagsimula ang lahat. Dito ko ring gustong simulan ang buhay na kasama ka. Sa loob ng cabin, inayos na ito bilang maliit na ceremonial hall. May bulaklak sa gilid at isang huwes ang naghihintay.
Nakasuot ng simpleng off-shoulder dress si Isabel, habang si Elmer ay naka-light gray na suit. Walang sobrang dekorasyon, pero puno ng dignidad ang kanilang tindig. Isabel Villarreal, panimula ng Wes. Tinatanggap mo ba si Elmer Cruz hindi lamang bilang lalaking minahal mo sa gitna ng hamon sa buhay, kundi bilang katuwang sa bawat bukas, sa hirap man o ginhawa? Napatingin si Isabel kay Elmer. Oo, at higit pa roon, tinatanggap ko siya bilang lalaking hindi kailanman sumuko sa sarili niyang prinsipyo. At sa puso ko, siya ang lalaking higit pa sa milyonaryo dahil pinayaman niya ang mundo ko. Tumulo ang luha sa pisngi ni Elmer. Elmer Cruz, wika naman ng Wes. Tinatanggap mo ba si Isabel hindi lamang bilang babaeng hinamon ka sa panahon ng pahirapan, kundi bilang kabiyak na susuportahan mo sa bawat hakbang ng buhay? Ngumiti si Elmer. Oo, siya ang babaeng nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi lang romansa kundi pagtutulungan, na ang tunay na yaman ay hindi makikita sa account balance kundi sa dami ng dahilan para ipagpatuloy ang laban. Matapos ang matamis na I do, kasabay ng pagkumpas ng huwes, nagsimula ang mababang lipad ng eroplano. Isang ikot lamang sa himpapawid bilang simbolikong pagsisimula ng kanilang bagong kabanata. Habang nasa ere, tinanaw ng mag-asawa ang buong komunidad sa ibaba. Ang Innovation Hub, ang lumang bahay ni Elmer, ang eskinita kung saan siya minsang nagbenta ng sirang spare parts, at ang dating lumang tambayan nila ni Tata Ben. Parang panaginip, bulong ni Isabel habang nakatingin sa ilalim. Ang dati mong mundo, ngayon isa ng alaala ng tagumpay. Hindi ko makakalimutan ang pinagmulan ko. Sagot ni Elmer, dahil dun ko napatunayan kung sino talaga ako. Maalipas ang ilang linggo, dumagsa ang mga artikulo tungkol sa kasal sa eroplano ng isang bilyonaryang babae at ng dating mahirap na mekaniko. Pero higit sa romantic angle, pinuri ng marami ang aral ng kanilang kwento, na ang pagmamahal, kapag itinaya sa tamang dahilan, ay kayang buhatin ang tao sa pinakamataas na pangarap, tulad ng isang lumang eroplano na muling pinaandar upang dalhin sila sa bagong simula. Pagbalik sa lupa, sinalubong sila ng puting lobo, palakpakan at yakap ng mga taong sumaksi sa kanilang pag-ibig. At mula sa araw na iyon, ang dating sirang eroplano ay tinawag ng mga taga-baryo bilang himpapawid ng pangarap. Naging regular na inspirasyon ang kwento ni na Elmer at Isabel sa mga eskwelahan, radyo at maging sa social media. Nagtayo sila ng foundation para sa mga batang gustong matuto ng mechanical engineering kahit walang pera. Si Elmer, bagamat bilyonaryo na, ay araw-araw pa ring makikitang may grasa sa kamay, nagtuturo ng libreng lecture sa ilalim ng isang lumang payong sa harap ng hangar. At tuwing lumilipad ang himpapawid ng pangarap sa himpapawid, sumisigaw ang mga bata sa ibaba ng, "Si Kuya Elmer yan! Siya ang lalaking nangarap at minahal ng tapat."